Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Masayang araw. Ako po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Thank you. Good morning guys, good morning Metro Manila. Ito po ang iRadio, araw po ng Wednesday at Thursday naman doon. Thursday naman dyan sa inyo. Yan. Bilis ng panahon. Salamat. Ilang sa iyo. tulog na lang, Pasko na. Yes. Siyempre today, makakasama natin yung pinaka-apat na gwapo po sa iRadio. Tabayanan po ninyo yan mamaya. Dahil, Babasahin ko yung credentials niya. Basahin ang credential niya. Kasi sila lang ba? Okay, Masi, bati na. Okay. Maganda. Ulit tayo. Ayan. Yep. Pagod man ang katawan, okay pa rin ang kagandahan. Hindi nawawala yun. Ganon. Ayan. Yan. Kahit maghapon ako nagluluto na naman. Ewan ko pa kasi pag nagluluto ka, parang piyesta. Kasi pang dalawang kainan sana. Oh. Minsan hindi na, minsan katulad to, nagluto ako ng adobo, liempo adobo. American adobo. Meron. American adobo. Sarap, no? Oh. And lumpiang Shanghai. Shanghai. Kasi bukas po, ayun, press report ko pala. Yan. Ayan, yung dati kong trabaho, for some reason, nagulat na lang ako, tinawagan ako uli. Wow. Praise God, pero temporary work lang. Dagdag. 3 months siguro. Laking bagay po yun. Para makakaipon, para sa iRadio, hindi para sa ating loan. Oo. Ayun, 3 buwan. So, Para may pampasweldo sa mga tutulog-tulog nating mga hindi mag-ano. yung mga natutulog sa pansitan dyan. Ay, nako. Yun, so, konti lang yun. Lapit na Something lang. Speaking of that, Para- malapit na Pasko, no? Parang parang sabi ko, ba't ko ba tinanggap yun daw makakapaglakwatsa? Pero, okay lang, pag ako'y naburyo, alis ako. O, diba? Win-win situation. Kung ano yung, sabi ko nga, Lord, bakit biglaan to? Ano to? Sabi Galing, ko, Lord, Praise God. lahat naman na maganda, alam ko galing sa'yo. Pero bakit Yes. biglaan, di ba? Amen. Oo, walang pangit na galing kay Lord. Pero nagulat Correct. lang talaga ako. Ang Nagulat, galing, sabi ko, ang nag-text sa akin yung pangalawa sa CEO. Sabi niya, "Hi, Kareem." Kasi maarte yun eh. Kaya parang yung text niya, random na random ko yung kaartehan. Ramdam mo, no? Di sinagot ko naman, "Oh, hi, Katie." Kasi Ay, Cathy Dodge ang pangalan, kaya Katie. "Hi, Ah. Katie." Walang ma'am dito, walang sir. "Hi, Katie." Sabi kong ganun. It's an awesome day hearing from you again. Yeah. Ganun, mabulaklak. Sabi ko naman, oo. Tapos yun, in-start niya na, thank you for the opportunity. Di ba? Ayun. Ayun,
Sabi ko, Lord, kung galing to sa'yo, galing to sa'yo. Mhm. Ngayon, kung hindi ko alam, basta nagulat lang talaga ako. Opo, Although, bigla, ano. ayaw ko sana, pero hindi naman, sabi ko, galing siguro sa'yo to, Lord, eh. Kasi Yes. dito sa Amerika, kapag retire ka na, Oo. pwede ka pang uling magtrabaho. Pwede, lalo na pag full retirement Galing, ano? ka. Oo. Pwede ka Oo. magtrabaho ng 40 hours a day. Kasi bukod sa kinikita mo, merong dumarating Mayroon na kang pension. Pwede ka tapos Oo. nagtatrabaho ka pa ulit. Kaya dalawang Oo. nakakabing mo. Sweldo, no? Ganon. Oo. Pero yung Dalawang pension income. kasi maliit. Depende sa kinikita mo nung araw. Nung araw. Ayun. Talaki. Yung iba, malalaki. Lalo yung mga nurses siguro, umabot ng 5,000 a month, 3,000, Uy. mga ganon. Ano? Ako'y isang ano lang, aliping sa empleyadong- gigilid. Na empleyadong sa gigilid. Kaya maliit lang talaga, pero hindi naman ako nagrereklamo. Mhm. Sapat Amen. lang. Ganon. Amen. May sobra. Ilang taon po kayo nag-work doon, Ma'am C? 20. Nung nag-retire na? O 20 di, ang tagal years. din. Oo. Oo, pero maliit Bira, lang pasweldo. 2 dekada. Ang haba din. Hindi ko namalayan yun. Yeah. Bilis ng Ganon. pangyayari. Bukod dun sa pension mo, tapos meron pa kami nitong 401k na tinatawag. Ay, retirement Yung yun. retirement mo yun. So meron ka ng pension, may retirement ka pa. Yun yung binabawa sa sweldo mo, parang Ipon mo, ipon ipon. mo yun. Ipon mo yon. Pag nagretiro ka, Pag umabot ka na Makukuha sa mo ng kunin edad yun. na 60, katulad ko, 60, basta 60 and above. 50 plus. Yan, pwede mo nang kunin yon. Kung gusto mo naman, hayaan mo lang doon. malago. Tapos, meron kang sinisweldo, Oo. papadalhan ka nila kung magkano yung naipon mo. Kunyalit, 400 a month, papadalhan ka nila. Pero kung gusto mo ilamsam, yun lang. Kasi pag maliliit lang, walang tax. Yun lang kagandahan doon. Ganon ang ginagawa ng iba. Pero pag nilamsam mo, katulad Oo, ko, kunyari lang ha, wala naman akong ganong kalaking pera. 50,000. Kumuha ka ng 50,000. Ang makukuha mo lang doon, baka mga 45 lang. Yung 5,000 doon or 10,000. Basta, I think 30% eh. Babawasan kasi yung Mapupunta tax. sa gobyerno. Sa tax. Pero later on, ano mo yon, kumbaga sa i-declare mo. So, babalik pa rin sa'yo at the end of the year. Ganon. Pero, Galing. Praise the Lord. praise God talaga. Pero ano na rin, kung ano Blessing yung, you, Ma'am C. anyway, 3 months, yun, kaya naghahanda-handa ng konti. Kaya lapit na kasi Pasko, kaya Oo. ipon na naman kami. Oo, Alam mo na, yung mga Praise the Lord. empleyado Hopefully. ng iRadio na hindi tutulog-tulog grabe ka. lang dyan. Hopefully, Oo. makauwi uli next year. May Oo, awan. no, Lord willing, ano po. Ganun yun eh. Ako parang lahat, everything. Sige, bahala na si Lord. Ayun, kaya thank you talaga, Lord. Thank Thank you, you. my Lord. Kayo ang Hallelujah. pangalawa kong pinagsabihan. Ay, Ayun. Hindi ko pa, wala lang. I just wanna share it. Share Oh. lang. Yun. glory kay Lord po yun. Mm. Ay, amen. Oo, yun na nga eh. Sabi ko, galing siguro sa'yo to, Lord. Kinakausap ko nga eh. Mm. Sabi ko, bakit mo ako binigyan? No? Bakit, although hindi naman ganun kalaki. Papira, Pero- dito po yung edad yung ganyan, Ma'am C. Nasa kuya ko na eh. At kuya ko na. Wala na, hindi na pwedeng magtrabaho. Hindi na tatanggapin. Wala nang tatanggapin. Oo, dito. ay dito pwede pa. Bawal dito yun. Walang age discrimination Lalo yung mga dito. nagtatrabaho sa mga burger, let's say, Oo, only in the Philippines. McDonald's, yung Jollibee. Sa Jollibee, hindi gaano, puro bata ang kinukuha na. Mga Pilipino mentality pa rin yun eh. Mm. Pero sa mga ibang maliliit, iba-iba klaseng maraming Yes. may edad. Anyway, basta kaya ng katawan, yun. Yeah. At saka hindi silang tatanong na edad. Bawal. Bawal ano. Siyempre, nilalagay mo lang dun yung age mo, siyempre. Pero it doesn't matter. As long as you're capable to work, then go ahead. Saka kung lalo yung ibang matatalino, yung utak ginagamit, so go. Mhm. O, diba? Mhm. Ayan. Pero, temporary lang po ito. Ayan. Yes. Okay, pinabati mo na ba si Kaambo? Hindi, kasi ang tagal mo Siyempre. eh. Hindi, Yes, nag-praise oh. report. Bati na Ambo. Oo,
Pwede pa. Okay, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Siyempre, Ma'am C, Pop C, mapagpalang. Maganda naman yung attire ni Ma'am C. May butterfly. Siyempre, butterfly. Ayan. Ayan. At saka kay Kuya Ramon, I love NY. New York. Okay. So, siyempre, hindi ko makakalimutan, magandang lalaki si Pastor Chico, pangalawa si Pastor Andrew, Yan. pangatlo si Pastor James, pang-apat lang ako, pang-lima si Kuya Ramon. Yo! Ayan. Ganern. Makinig kayo mamaya sapagkat ang mag-i-speak po ay walang iba kundi ang iyong abang lingkod. On the house. Ayan. Ayan. Ambo on the Praise the Lord po. house. Okay. Una sa listahan. Una si listahan natin si Grace Kabigting. Gracia! Grace Elaine Gonzalez. Elainsky! Lala Carmina. J. Tristan Alejandro. Mel Cruz. Nandiyan si Mami Irene. Pamiri! Rachel Joy Donaten. Siyempre, nandiyan din wala. At si Bing Pasqua from Dubai. Ate B! From Dubai. Pastor Marvick Lejano Cruz, always Pastor busy Marvick. sa kanilang bagong church. Ayan. Yun! Praise the Lord. Siyempre, Klang Ramacula. Ate Sisi! Yes. With R! Jocelyn Spena. Ate Jo! Yan! Mary Juliet Sexy but Rivelas. Yun! Che Kabigting. Ate Che! Maridet Gamos. Hello, Sister Marie Zet. At isa sa'yo ko. Yung karamihan sa sipag nasa ngayon, DBS. May BBS sila. Oo. Kami sa ano Diyan ba po Ma'am si Maria Stella. Ate Maria Stella. Oo. Ha? Ate Maria Stella. Oh, kumusta siya? Ayan, okay lang po. Nanonood po siya sa akin. Andyan ba siya? Ba't hindi siya lumalabas dito sa akin? Sa akin, parang nakita ko po siya. Oo. Maria Stella Hamorebo. Nag-scroll up nga ako, scroll up and down eh. Kasi baka meron, ayun siya, Maria Estela. Ate MJ. Bravo, naka-watching lang siya. Watching lang, hindi siya pumasok. Hi, sweetie. I love you. Yung? Oh, happy birthday daw kay Ann MJ. Happy birthday! Happy birthday, Ann. Happy birthday! Okay. Ayan. Okay, hello tayo sa ating mga churches. Ate na ba yung Yes. kopya natin? Dito lang siya. At siyempre, Okay. binabati ko, Glenda May. Ang Glenda mo. On the go. Si hello din kay Alma Villa Ay, de si la Cruz. Pastora. Pastora ba yan? Pastora po yan. Pastora Hello, Alma. Pastora Alma. Ayan. Good morning po. Good morning po, Pastora Alma. Good morning. Taga Jesus is Lord. JIL Yes, din siya. Oo. KLD po siya. Okay, so batiin na natin ng ating mga churches na sumusuporta sa iRadio. Morong Yes. Church of the Nazarene, Christ Yung. the Living Stone Fellowship, World Carissa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Life Yep. Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, ongoing yung kanilang BBS, Jesus is Lord. Yun, Land praise the Lord. Church, yeah, Covina Church, Cross Culture West Covina. Ayan. Okay. Bethel Church Orani, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Christian Church, JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and Cebu, Light of the World Church of Nazareth, Face to Face Church, Jesus Reigns Global Ministry, The All Sufficient Lord, LA Philnas,
and Exodus Christian Fellowship. Yan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng churches. Yes. Good morning. Ayan. Happy birthday kay si NMG. Yan yung anak niya, yung si Sai. Ayun ba? Oo. Pero hindi naman Ann ba pangalan niya? Ann. Yes. MG. Konti na naging MSG. Ay. Ay. Awiting bago. Gumagamit ka ba noon, ma'am, si MSG? Hindi po, ano po. Yung ano ba yon? Yung asin? Betchin. Ay, hindi. Nakakatakot. Nahihilo ako eh. Oo. Sobrang linamnam yung Paminsan-minsan okay. Niningitian ko na lang yung Pwede. niluluto ko. yung with love. Oo. Yan. Kasama po namin ngayon Ate Ann MG, Sis Elaine Gonzalez, Tito Malcus, at si Pastor Kiko. Ayan, nandun siya. Nandun sila sa Sipag yata. BBS. BBS sila. Oo. Ayan, andyan na si Ann MG. Ayan, happy birthday, Ann. Happy birthday, Ate Ann MG. Ayun, magkakasama sila ngayon. Okay, good morning din sa iyo, Sister Maria Estela Hamurabo. Yun, Happy Ate birthday MJ. daw kay... Hmm. Ay, happy birthday. Si Ate Guy. Ate Ate Guy. Pala, birthday pala Birthday ni ngayon Ate ni Guy. Guy. Idol ko yan eh. May Super. 21. Ayan. Mm. Ayan. Siguro ano, gusto, si Sister Stella. Buti naalala mo. Alam ko nga, May ang birthday. Siguro maraming tao sa libingan ng mga bayani. Sigurado Happy yun. birthday, Ate Guy. Oh, ayan, di ba? Ay na. In heaven. Manilin Agustin, hello. Ate Mani, Oh. alam ko na ibig sabihin ng MG, Ma'am C. Ano? Mabait saka gorgeous. What? Yun si Ann. Yun pala yun. Mabait saka gorgeous. And, yun, gorgeous. Yeah. Maganda pwede. Yung maganda Ay, na ganun. gorgeous pa. Medyo Cry, cry. itong linggo na ito naging mainit na naman dito sa amin. Oh, pero Ayaw. naglakad kami. Ayaw, mamimiss ko yung paglalakad sa umaga. Di bale, pag nagtitrain ako, tapos medyo, hindi naman malayo yung nilalakad ko papunta ng trabaho. Pero at least may movement. Yan. Kaya gagamitin ko pa rin to. Palitan mo mamaya ng kulay. Ito yung white. Yung Wow. aking smartwatch. Ayan. Para makikita ko yung, ang nilakad ko kanina is 2,984 lang. Kulang yon. Galing ano, nasusukat pala dyan ano. Naka-burn lang ako ng 102 calories. Eh yung in-intake ko 1,000 calories. Hindi maiiwasan yung calories na yan. Hindi maiiwasan yan. At least nag-burn kahit paano. Yes. Dapat kaambo, nag-exercise ka rin. Opo, minsan po naglalakad po ako. Pero ngayon po, Kuya Ramon, everyday po, kahit mataas po yung inaakit ko papuntang therapy, inaakit ko po, may maalalay sa akin. 16 steps. Basta Inaakit. pag napagod ka na, pahinga. Oo, po. Huwag mo masyadong papagurin yung Oo nga po, yung heart. Tsaka tubig ka ng tubig para di Yes. ma-dehydrate. Napaka-importante ng Kasi water. yung silbi ng iniinom natin gamot kung wala kang exercise, hindi Apo. siya nagsisirculate sa katawan natin. Para kang, Yeah. para kang may kotse na nakagarahe lang dyan, kinakargahan mo ng mga additives. Pero hindi mo man pinapaandar, Oo. wala ring silbi. Ganon din yung katawan natin. Ayun. Kaya importante, exercise. Exercise. Yeah. Yan. Kaya yung ating Great. mga iRegion Natix dyan, kinakalan exercise. Lakad-lakad pag may time. Kahit sa loob ng bahay, ikot-ikot lang. Kailangan meron kayong goal. O kaya yung Yes. nagsusumba-sumba sa loob ng bahay. Yes, oo. Yan yung kailangan burn kayo ng unang testing nyo 1 kilometro. Pagka improve na 1 kalahati. Kasi ang ginagawa ng iba, naglalakad sila sa park.
Hindi dun sa within the area kasi marami ka masasalubong, mga ganun. Diba? Ayan. Yung? Okay? Okay. Mamaya, magluluto na ako ng baon mo bukas. Excuse me, nakaluto na ako. Ano? Nagluto ka na ba? Wow! Bilis ano? Ganun ba? Hapon nga akong nagluluto Talagang na naman. areglado si Ma'am Shea. Oo. Bumili na rin ako. May baon na. Ayusin ko na mamaya yung aking sandwich, yung Yun, oh. aking itlog. May dilagan ako itlog. Almusal ko na yon. Meron akong yogurt, may prutas. Wow. Leto. Importante yung mga Leto. yun. Delikado. Kasi makakaipon ka kapag Ay, hindi, bihila akong bibili. pagka magbabaon ka. Opo. Pag mamimili ka sa labas, ay kakain ka sa labas, naku. Sweldo mo, ubos agad. Hey, hey, hey. Ay. Ayan, ako. Kaya kailangan ipon. Tipid. Ipon. Oo, tipid. Alam mo yung ginawa kong yung tinatype ko dito kanina, hindi ko na naman na-send. Ngayon lang. Ngayon ko lang nakita. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ngayon lang. Oh, ha, beautiful day. Can you say that you love me? Love me. Ayan, I love the color ng blouse. Ay, thank you. Ang lamig talaga, diba? Parang aqua. Yes. Tapos may Malamig sa paru-paro. mata. Ayan, paro-paro. Ayan. Malamig, ano sa katawan yung cotton. Fresco. Cotton. Fresco. Cotton. Tsaka sa mata. Oo. Hindi ko alam kung ang allergy ko sa buhok ko. Kasi minsan ko nailagay na gumaganan yung buhok ko dito sa mukha ko. Makati. Eh, bagong ligo naman yan, bagong shampoo. Iyo. Bihira naman Baka pag nasa labas ka na. Oo, hopefully mabago. Kasi hanggang ngayon, pastor, ang mata ko is Aha. makati-kati. Makati. Eh, hindi Sa na akin ako naman naglalagay laging- eh. Hindi na ako naglalagay. Sa akin laging nagluluha. Oo. Minsan nagmumoist, kaya yung salamin ko Pagka nakikita. ganun, patakan mo ng yung eye mo. Nagdadry yung mata mo. Yung fresh tears. Mga ganon. Patakan mo ng Ay mo. yung eye drops. Aha. When you say. Okay? Yeah. Alright. Paalam na tayo. Okay. Biglang paalam eh. Hoy, may praise report din po ako. May dumating na blessing. Oy, Mapsi, sige Mapsi. nga. Mapsi. Ano yan? Abay, akalain nyo bang may dumating sa akin from Ate Ami Pito? Dumating na? Oo. Hindi. Pinapackage siya po ako ng siyempre yung lagi niyo po akong pinapadalan Ay, ng fish oil. Pinadala niya rin po ako. Ay, kita mo nga naman yan. Oo. Ha? Tsaka siyempre yung vitamin C. Ay, Aba, naku, kasi- ayos, kargado Opo, ka kasi na. po itong pinadala nyo sa akin, ayan, pakunti na lang siya, hindi na siya abot hanggang Ay. December, kaya Mhm. eksaktong-eksakto pinadala niya po Wow. ako. Sabi ko, may supply ka Yan. na kagad eh. Oo. Talaga. Yes, ayo po. Thank you po sa Lord, Kuya Ramon, kasi napakalaki pong bagay talaga sa akin. Magbuhat po nung mag-intake po ako ng fish oil nung pinadala nyo na ako, sinuplayan nyo na ako. Every year, Aha. gumanda yung aking yung tibok ng puso ko. Oo. Tapos, sabi nga ni Iska, gumanda daw ang kutis ko. Ay, Siyempre, alam mo ba yung mga isdang mahaba, yung anong tawag ito? Arwana. 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 O, yan ang pinapakain. Ganun po ba? Oo, Ganda ng kutis. para makinis yung nila, Makinis. kaliskis. Aha, ayo. Oo. Kaya, At syempre, Kuya Ramon, Ma'am C, may kasama siyang Adidas na jacket. kita mo nga naman Ayun, no? yun. Sana all. Adidas. Amoy US. Oh, Amoy sarap. imported, ano? Sarap ng amoy. Galing. Huwag mo lalabahan Meron- para ano. Opo, hindi ko pa ilalagay ko sa yan sa museum.
At syempre, merong ilang pirasong chocolate. Yeah. Ay, bigyan mo si Iska. Ay, tinira na nga po yung isa eh. Ganon? Sabi niya, mamaya niya titirahin yung Toblerone. Ang laki ng Toblerone eh. Sabi ko, hatiin mo sa tatlo. Si Mark, ikaw, ako. Talaga naman. Ang lakas mo Opo, talaga sa salamat. mga senior citizen. Kaya nga po eh. Sabi ko, Lord, thank you. Meron ako mga friends na mga senior citizen. Yan. Ayan. Sabi ko, Ate Ami, thank you so much. God bless you more. I love you, Mama Chuchu. Hindi nabanggit sa yung wedding niya. Ay, hindi po. Pero ngayon, ang ganda ng, mas lalo siyang Muslim ngayon eh. Nakita ko yung Hindi mo mga nakita picture niya eh. nakabikini siya? Ay, nakita ko. Naka-bathing suit. Pira mo. Sabi ko, may asim pa. Makinis pa. Yung sasabing 70 plus na siya. Kaya, Tupis, ha? biyaya ng Diyos yun. Opo po. Biyaya ng Lord yun. Ang lakas ng kanyang loob talagang magsuot ng bathing May suit. lisensya yun, no? May lisensya. Yung bikining itim niya. Ay, stationary na. Yun. Praise the Lord. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. May Iyon. live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A, and Balanga, Bataan, Philippines. Philippines! I love you, Philippines! Mama Chup Chup! Nasaan ba si Ami Bito ngayon? Nasa ano po ngayon sa bahay na po nila sa Quezon? Oh, ang Nasa dami, Quezon na daw po ang siya. dami niyang pinuntahan. Tagal niya, no? Ang dami. Quezon? Aha. Lukban Quezon? Or... Lukban po, Kuya Ramon. Ah. Oh, Tagalog na Tagalog yan. Alam mo kasi Oo, magandang bahay nila. Si Ami Bito, nung namatay yung kanyang husband, Oo, husband na daw po. nagkaroon siya ng depression. Depression. Correct po, na-share niya po sa akin yun. ayan Depressed daw talaga ano siya. siya, Oo. gusto nang patiwakal yan. Okay, Oo. teka may babatiin lang muna ako. Oh. Kasi, Ay, sige po. etong best friend ko, Mm. Uy, wedding anniversary nila ngayon, hindi niya alam. Nandyan siya Ah, nanonood. hindi niya alam? Si Kirikiray, 23 years na. Oh. Ayan, hello Kirikiray. And hello po. Ang ganda si ng pangalan. Arnel, yung asawa niya. Ayan, happy anniversary. Tatsing. Happy Tatsing ang anniversary tawag po ko sa sa inyo. kanya. Tatsing. Tatsing. Yun ang tawagan Ganda. namin. Tatsing. Ganun lang. Tatsing. Kilala ko siya nung 80s pa. Dito pa kami uli nagkita sa Amerika. Happy anniversary! Ayan siya ngayon. Huwag mong Nanonood. subukan. Masisira ang buhay mo. Dapat Nagsalita na si Digong. magpaano siya. Huwag mong Hindi niya nga subukan. alam. Pasisira buhay mo. Oo. Dapat. Mabuhay! Kay sagwa ng Ayan. ibang Oh, ikinakasal. chinkyu daw, chinkyu. 23 years. Ay, Yes. Yun o. ano ba? Congratulations ba? Or ano? Condolence? Pareho siguro. 2 years na lang. Silver na. 2 years na lang, silver Oo, na. kami nga dumaan ng silver eh. Oo. Wala lang. Mhm. Kung parang silver kasi, ano yun, tanso yun. Hindi silver nga eh. Oo. Oh, maganda yung ano, pag umabot na tayo ng Nang Golden. platinum. Ayan. platinum. Tagal no? Walang ya. Wala na. Hindi ko na alam magbilang nun. Pag umabot tayong platinum, magpapacelebrate tayo. Platinum Ay, yata yun. Kuya ikaw Ramon, din, 100 po ba yun? O 75? 75. Oo. 75 years, ano po? Diamond Grabe. yata yun eh. Diamond. Diamond yun. yung 100. 100 daw. Platinum 75. Oh. May naatenan akong wedding noon ng 75. Ano po? Wow, Naka-ano grabe. na, naka-wheelchair na yung Wheelchair na. babae. Mm. Pinakakita galing. pa. Mm. Oo. Kaya Nakakita pa siya. kumpleto pa yung mga apo sa tuhod, di ba? Ang saya. Mm. Galing. Happy anniversary. Ayan, dami bumapatay sa iyo. Tatsing. Silverware daw. Silverware. At tinatanong, kailan silverware? Oo. Tapos na!
Dapat pag kami ganong Tapos na anniversary, last year. dapat magpapapansit canton dito sa iRadio. Yes, oo. Pabili man lang ng pansit canton dito. Pansit Canton. Kano lang naman ang pansit canton? Mura lang, $50 lang naman, di ba? $50. Oo. Bumili nga ng $50 na pansit canton tapos lulutuin natin. Ang dami nang makikinabang. No, dagdagan lang ng mga repolyo yun. Madadami na yun. Oo, tsaka may pandesal. Papalam mo sa pandesal yun. Naku, puro carbohydrates yun, ano? Ayos. Minsan lang. Kailangan mabusog mo. Gusto mo Oho. gawin yung 300 para may lechon kasama. Iyo. May nga- andoks. Oo, kaya $50 na nga lang inihingi natin para lahat ay mabigyan. Ano? Iyo. Tigbigyan mo. Wala na, nag-ano na siya, left. Sa maugali talaga. Hindi, yan pa yan. Kasi hindi kanya maintindihan eh. Sa maugali Ayos talaga. lang, English- sabi niya, pwede English- naman. Ayun o, sabi niya. Ayan. English Ayos speaking lang, ba siya? pwede naman. Hindi. Ayan. Pwede naman. Ayan. Ayos lang. Okay. Pwede naman. Tumatanggap kami ng GCash. Papadala na natin sa mga taga iRadio. Oo. Ayun, no? Bigyan, Ayos imagine yan. mo magkapalitan ngayon. GCash, $1 is 60. 61 yata. 61 something. Tapos magkano 61.40. isang paketa ng pansit canton? Isang pakete po nun. Siguro, 15 na ho ngayon 15. Kada isang Dalawa piraso. nun. Oo. Diba? 30. Oo. Di, mabubusog ka na nun. Di ba? Oo. Yun lang yan. Sarap Practical. po. Bigyan mo. Lalo na ngayon. Di ba? Mahirap ang mahalang bilihin. Kaya Oo. tipid-tipid na lang sa pagkain. Lahat pinapatulan. Pero wag naman masyado yung mga ganong klaseng process. Oo. Gaya ng mga Yung mga hotdog. pansit canton. Yan. Yan, iniwasan Naku. ko yan. Taas ang Yun, yung sodium. mga yun. Minsan yung mga, lalo yung mga, yung ano tawag doon? Yung nabibiling mga noodles. Yun nga. Aha. Oo, alam mo, Yun. pag dinadaan nila sa Mapansin. microscope yon, May mga, may mga gumagalaw-galaw na germs, no? something. May Oo, gumagalaw may na. mga oo. parang Nakita ko yun. insektong gano'n. Although, Aha. mamamatay pag pinakuluan, pero... Aha. Nakakatakot din. Pero, yeah, hindi rin naman natin masisi yung iba kasi Yes po. siyempre sa hirap ng buhay. Ayan, sabi niya, pwede naman daw. Sabi Oo niya. nga, sabi niya nga eh. Arroz caldo daw, PD. Oy, mas maganda. Ayun. Arroz caldo. Ayos lang, pwede naman. I-sell mo na Hindi lang. naman. I-sell mo na lang. Oo. Tumatanggap din kami ng GCash. Pwede rin. Nakuha sa pilit. Arroz caldo, PD. Sabi niya, arroz caldo, Ayun, PD. Oh, di ba? Parang, ano yun, yung food feeding sa mga... Ayun, no? Bisaya po ba siya? Hindi. Hindi naman. Hindi. Ilocano Bisaya, yung kala ko siya. father niya. Mhm. Tagalog. Ay, awan ko kung Ilocano din ba yung mother niya. Ulilaan na sila. Dapat, pag arroz caldo, gawin niyang 100 kasi lalagyan natin ng manok, itlog, konting atito. Nadagdagan. Tumataas. Tumataas. Siyempre, mahal ang lagyan siyempre ng Totoo yan, paminta pa kuya yan, mo. di ba? Lalo na yung luya ngayon. Luya! Mahal na rin. Oo. Kasi yung luya ang nagpapasarap ng arroz caldo eh. Oo, yung maanghang-anghang ano. Sasama mo kahit pa ng tokot baboy. Di Tukot ba? baboy. Dagdag na naman. Pag may tokot baboy, 150 na. Ang mahal na rin ang Dagdag bilihin na pa. dito. Sabad daw niya, may puto pa. May puto, 200 na. Naku, grabe, ang mahal na dito. Pamahalan. Balik na lang tayo sa Balik na tayo sa kanton. pansit canton. Ilongkano, Ilonggo at saka Ilocano. Ilongkano. 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 Ay, sa amin dito, yung kakilala ko, taga-Italy daw siya. Nanay niya, Ita. Yung tatay niya, taga-Italy. Kaya Italy siya. Ita tsaka Ilocano. Hello kay Rosie Culibao. Ayan. At si Rosie. Oo. Okay, hello sa inyo lahat. Ayan. Hello. Huwag kayo alis dyan, papakilala natin speaker natin mamaya. Oo. At, Sabi niya, pamahal ng pamahal ang arroz caldo siya nagsabing arroz caldo kasi. Suggestion ko na nga, okay na nga yung paylist Okay na yung na. Pamahal ng pamahal. Paylist na nga yun di ba? Oo. Hello dyan Eh, kay sa- Arnel. Ayun. Sa arroz caldo, kuya mo, pwede nang samahan ng ulo ng manok yun, tsaka paa ng manok. Pagka Oo, ganun may laman. magkano na? 250 na.
Ang mahal kayo ng 4 kilo ng manok ngayon. Pamahal ng $50, pamahal. naging $250 na. Sabi, balik na. Mag-out na yan. Watching na nga lang siya eh. Di na umiimik. Sabi, Hindi, Hindi na kumakain sila nagko-comment. nung husband niya. Anniversary nila, di niya alam. napasubo. Ayun. Ay, Nakalimutan niya. Ay, ano. Baliktad Pira, ha. anniversary, nalimutan to. Nakalimutan yung asawa pa nakaalala. Nel! Ayun! Ayan. Happy, Mabuhay! happy anniversary. Good luck na lang sa iyo. Good luck na na. Uh-huh. Parang may halong pagsisisi pa yan. Oh. Sa akin, good luck talaga sa akin din. yung, Ganun ba? yung ano ko nga, nawala na yung sing-sing Yung ano nito? ko. Lahat nawala. Saan napunta? Eh, nung tagal na eh. Doon pa sa Sheraton yata, tapat ng opisina Alam mo kasi itong namin. bahay na ito, may pagka Hindi, misteryoso. doon sa sa Sheraton ko nawala. Minsan Ganun ba? yung mga anong tawag to? Yung mga tuwalya. Inahanap Nawala. niya. Di niya makita. Ayun. Sinampay niya lang kung saan eh. Wala naman. Kami lang naman nandito. Mm-mm. Oo. May mga alasa kong nawawala. Mga Oo. paborito ko. Ay, Oo. sayang. Mm-mm-mm. Bigla na lang, sabi ko, may nagseselos sa'yo yung ano, Mm. yung multo rito sa bahay. Sabi niya, Pastor Sammy, sabi ni Maria Estela, ang husband po ni Ann MG ay American, si Mr. Graves. Ayun. Oo nga, American nga. American din pala yung asawa ni Ate Ann M. Oo, kaya nga, tisa yung anak niya. Ayun. Yung isa. Si, ano mang pangalan ng anak niya? Kalimutan ko na. Ang ganda ng apelyido, Mr. Graves. E di pag nung nagtatrabaho yan, lagi yung graveyard. Joke lang. Okay. Sepulturero mo. Anong oras ka ba mag-umpisa, Pastor? Wow, pwede na po. Okay. Okay. Oo. Ito na. Pakilala mo yung Sige muna. ating speaker I-off for ko muna today. yung camera Off ko. ka muna, Ayan. syempre. Yeah. Ayan. Kunwari. Para surprise. Mga kabagang. Ayan, Kabituka. hindi nyo nalalaan, ang ating speaker ngayon ay Tad-tad ng ano yan. 56 years old. Mukha lang 55. Yan. Ayo. Taga ano siya? Wow, St. Rose. Dami sigurong roses doon. Taga St. Rose Subdivision, Camacho. Balanga, Bataan. Yun. Ayan. Oops, sandali. Siya ay taga JIL, Jesus is Lord. Sa Tuyo, Balanga, Bataan. Ayan. Nung 2007, doon siya na water baptized. Ayan. Nag-graduate siya sa Thompson Bible Seminar noong 2013. O, di ba? Yo. Tapos, nung Pepsol 1-3, nag-graduate naman siya. Graduated 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, and 2024. Ano ba yung Pepsol? Yan. Pepsol 1, 2, 3 po yan. Yun po yung pag-aaral po sa mga kung paano kami ubugin bilang leader. Oh, wow. 1, 2, 3, 4, 6 years ka Madami pala po yan. nag-aral. Yes po. Mhm. At nag-aral din siya sa School of Leaders. Nag-graduate siya noong 2016. Nag-graduate din siya sa School of Teachers noong 2018. Wow. Oo. Praise And God. then, ang daming pinag-graduate na. Ayan. Daming certificate niyan. Nag-graduate dami po. din siya sa Biyaya po School nila. of Ministries noong 2019. Yan. Yung Ayan. Nag-graduate din siya sa Life Development Training noong 2021. Ayan. At nag-graduate din siya sa Bible College. Yun. Bible College, Thy Word International Bible School noong 2022 hanggang 2024. Ba, 2 taon. Ayan, mga kaibigan. Please, yun ang Isa rin maganda siyang dyan, ano. yung kasunod niyan. Yan, host din siya. Yup. Isa siyang host. Yan. Nag-start siya, naging host siya dito Yan. sa iRadio. Opo, Until speaker. now,
naging speaker siya on iRadio. Ngayon, DJ na siya From ngayon. 2022 until now. Yan. Ayan. At syempre, hanggang ngayon, nag-a-attend siya ng Deep Dive Bible Study with Pastor Toots and Sister Oye. Cross culture. From 2022 until now. Yan. Ayan. O, di ba? Ang walang tatalo sa credential ni Pastor. Ang haba, mga kabagang, mga kabituka. Yo. Let's all welcome, of course, ang ating famous. Famous by his Uy, name. Ang panglimang gwapo sa iRadio. Panglimang gwapo sa iRadio. iRadio. Ayan. Please welcome. Please welcome Pastor Sammy, a.k.a. Kaamo Pastor. Introduce po ang papuri. Kapatid, kasi po, nung first time po akong mag-speak dito, wala akong naibigay na credential kasi hindi naman naiingi sa akin. Pero, hindi naman po ako nagmamayabang, no? Mukha lang po talaga akong mayabang, sabi ko nga. Pero sa lahat po yun, ay papuri po sa Panginoon. That time kasi po, Ma'am si Papsi, last year pala, may nag-invite sa akin na isang pastor na mag-share ako ng Word of God sa mga kananayan doon sa church nila sa online. So, hiningi niya yung yung credential ko. Pastor Sam, ano ba yung credential mo? Sabi ko, kailangan pa ba yun? Huwag na lang. Hindi po, para mas maganda. Babalik po natin ang glory kay Lord. Kaya napakinggan ko yung mga pastor po dito, yung mga bagong speaker, may mga credentials sila. Pero I give glory to the Lord, mga kapatid. Isa po yan sa mga nagpapalakas at nagdadagdag ng aming kaalaman para mas maganda po at mas malakas yung aming kalooban na maipahayag ang salita ng Lord ng katotohanan. Amen. Walang dagdag, walang labis. Diyan po ako nag-start para upang lumago sa akin pong pagtuturo. Kaya salamat po sa Lord, Ma'am si Papsi, napakalaki pong sabi ko nga kay Lord, thank you Lord na nasama ako sa pamilya po ng iRadio. Kasi ito yung araw-araw sa buhay ko from 2022. Sabi ko, Lord, thank you. Masaya akong na-share ang Word of God. Masaya po akong nakakapagpatawa ng mga tao. Yun. At marami po akong naging kaibigan. Lalo na yung mga elders. Mga senior citizen. Ayan. Salamat kay Mami Irene, syempre. Kundi dahil kay Mami Irene, wala ako sa iRadio. Siya nag-introduce sa'yo. Yes po, siya po ang nag-introduce sa akin ng iRadio. Sabi ko, ano po yung iRadio, Mami Irene? Samahan nyo ng Kristiyano mga anak. Pero hindi natin pag-usapan kung ano yung mga churches. Basta born again Christian. Ganun po ba? Sige po. Alam ko po yan. Will po ng Lord yan. Kaya hanggang ngayon, 2022, 4 years na po, Kuya Ramon. Ate ka rin. Ganun lang, kabilis. Di ba? Nung una naman namin kayo nakita, sabi ko, may dating si Pastor Sammy. Oy, sabi glory ko, to God po. Yeah. May dating, kaya lang may na-stroke. humor. Yun. May dating ka. May dating. Nakakasagasa. Sagasa. Hindi, Sabi ko joke nga, lang. si Ninoy nga. Batang Ninoy po, Ninoy. Ano yung isang Ninoy na nasa Senado, no pangalan nun? Si Bam. Si Bam Aquino. Bam Aquino. Bam Aquino. Ayan. Medyo hawig-hawig kayo ganyan. Wow. So, yun, salamat po sa Diyos sa buhay po nating lahat. Siyempre sa iRadio, Kuya Ramon, Ate Karim, salamat po sa inyo po. Amen. At sa mga kapatiran ko dito, Mwamwa, Chup Chup. Ayan. Ayan. Alright, so pwede na tayo mag-start, Papsi. Yes, maganda itong topic mo from Joshua 24, It's your verse choice. 18. Ayan. Opo, napakabuti po ng Panginoon. So, ibibigay ko po, mga kapatid, yung atin pong tawag dito, PowerPoint natin. Sana po pumasok, no? Praise the Lord. Uulitin ko po kasi minsan hindi po siya pumapasok agad. Pero this time, I'll be sweeter. Yeah. This time, I'll be sweeter. Parang si Pauline. Yeah. Ano? Si Pauline, Pauline ano? Sino? And now I'm Kabigting. falling. Yan, no? This time, I'll be Pauline. sweet. And Yung yung bonete. Meron ka rin ng bonete. Bonete. Di ba? Mas matindi yung kay Mamita. Ano? Walk away, please go. La 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 la.
Dalawa na sila eh. Lala Estela, la 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 Carmina. Di ba? Ba't Lala din ba si Sister ano? Si Ate Estela, di po ba? Ah, La. Oo, ayun. Kaya dalawa na sila eh. Dalawa silang magaling magtanong. Yan. Ma'am si Papsi, nakikita nyo na po. Yo. yes. Yun, praise the Lord. So, ang title natin, mga kapatid, yan, kung nakikita nyo, it's your choice. No? It's your choice. Nasa atin talaga yung pagpili kasi binigyan po tayo ng free will ni Lord. Kaya yun po yung title ko ngayon. Makinig po kayong mabuti mga kapatid dahil biyaya po ng Panginoon, marami po tayong matututunan. Sandali po tayong yumuko at manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos sa maraming makapangyarihan, ako po yung nagpapasalamat. Kami po yung nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat sa blessings. Salamat sa kalakasan. Salamat, Lord, sa masarap na tulog kagabi. Salamat din po, Panginoon, nakakapagpatuloy kami sa habag mo, sa biyaya mo, Lord. Panginoon, wala po kaming kakayanan na pwede namin gawin ng mga bagay-bagay na ito kundi dahil sa iyo, kundi dahil sa lakas na pinahiram mo sa amin. Sa bawat hininga po namin, sa bawat nalalangha po naming hangin na ito po ibigay mo sa amin ay napakalaki na pong biyaya para sa amin. Yung iba po, Lord, nangangailangan pa ng oxygen para lang sila maging maayos ang hininga. Pero kami, Lord, salamat. Nandito po kami, Panginoon, at patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Lord, sa araw po na ito, hinihiling po namin ang pangunguna po ng Holy Spirit sa amin, sa aming pag-aaral ng mga salita mo, at ang iyong abang lingkod, Panginoon, ay gawin mo lamang tungtungan ng iyong mga paa. Panginoon, ikaw lamang, Lord Jesus, ang lagi naming pararangalan sa aming buhay. Pagpalain mo po kami, lead us, Holy Spirit, teach us and guide us. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So yan, Ma'am C, Papsi, mga kapatid, ang title natin, It's Your Choice. It's your choice. Nasa sa iyo ang pagpili, kapatid. Ang ating pong pag-aaralan o teksto natin ay mula po sa aklat ng Joshua 24:15. Bibigay ko po kay Ma'am C yung pagbasa. Ma'am C, nakikita niyo po? Yes, Hindi. Pastor. Yes po. Sige po, yan, pakibasa niyo po yung Joshua 24:15. Ayan. Kung ayaw niyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Lingkod, praise the Lord. Pwede ba nating palakpakan Amen. ang mga talatang ito ng Panginoon? Malinaw po na sinabi po ni Joshua during his time. Si Joshua po ang pumalit kay Moises, no? Kasi si Moises po noon, pinakit po siya ng Panginoon sa bundok at sabi ng Panginoon, kukuhanin na kita, ibigay mo na yung paglilid kay Joshua. So si Joshua po ay kinasihan din ng Panginoon at sa generation po ni Joshua at kasama niya si Caleb, sila po yung nakarating sa Promised Land. Si Moises po, pinatanaw lang sa kanya ng Panginoon yung Promised Land. Amen? Ang sabi dito, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabi niya to sa mga Israelitas, kasi napakarami pa pong Israelites during that time, Ma'am si Papsi, mga kapatid ko, na talagang mahilig silang maglingkod o mahilig silang gumawa ng mga ribu-ribulto, mga Diyos-Diyosan. Ayon po sa pag-aaral po namin noon, nung nag-aaral po ako sa Bible School, grabe po yung ginagawa pong mga Diyos-Diyosan po ng mga araw, ng panahon ng Israel. Alam niyo po ba yung kadalasang ginagawa pong mga idols ng araw, mga kapatid, yung kalahati, Ma'am si hayop, kalahati tao. Di ba nakikita natin yung sinasamba ng mga tao noon is kalahati isda, kalahati agila, kalahati tao. Yun po yung mga idols sinasamba po nung panahon sa Old Testament and even in New Testament. Kaya sabi ni Joshua, pamili kayo, no? Ang mga Diyos sa paglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoreo. Nakita nyo yung word na Diyos, ano lang po siya, small letter, kasi iyan po yung mga idols. Diba? Sabi pa ni Joshua, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan,
kay Yahweh kaming maglilingkod. At yan po yung tumatak sa puso ko, Ma'am C, nung ma-born again po ako. Sabi ko, Lord, para sa akin at ang aking buong pamilya, sa iyo lang po kami sasamba't maglilingkod. Amen po ba? Amen. Mamili po tayo. Sino ba talaga paglilingkuran natin? Sabi ni Joshua, yung mga Diyos-Diyosan nyo o yung tunay na Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Mga kapatid, salamat po sa Diyos. No? Next slide tayo. Araw-araw po mga kapatid, araw-araw may desisyon tayong ginagawa, maliit man o malaki. Minsan parang madali lang pumili, pero ang totoo, ang bawat pagpili natin ay may direksyong tinatahak ang ating buhay. Mga kapatid, hindi ho tayo pinipilit ng Diyos, kundi inaanyayahan tayo. Si Joshua, sa binasa po natin, malinaw na paalala niya, piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ibig sabihin, mga kapatid, may responsibilidad tayo sa ating mga desisyon. Kapag pinili nating magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya, at gumawa ng tama, kahit mahirap, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan. Kaya nga nung nagkaroon na tayo ng magandang relasyon kay Lord, di ba? Natamo natin yung peace, yung joy, di ba? Amen? Pero kapag pinili nating sundin yung sarili nating kagustuhan lamang na malayo sa Kanya, mga kapatid, tandaan niyo po, may kaakibat itong consequences. Meron po yan. Pag lumayo ka sa Diyos, may mga consequences po yan. Lalo na po, Mamsi Papsi, mga kapatid ko, yung nakakilala na kay Lord, naglilingkod na kay Lord, pagkatapos biglang nawala, biglang umalis sa paglilingkod, biglang nagrebelde kay Lord. Naku, mas matindi yun. Ang sabi ng Bible, mabuti pang hindi na nila nalaman ang katotohanan. Pero yung nalaman na nila, pagkatapos bumalik ulit sila sa kasalanan, grabe po yung consequences po nun, mga kapatid. Kaya tayo po, mag-ingat po tayo, manatili po tayong tapat na naglilingkod sa Diyos. Amen. Now, sino ho dito, nung may nag-share ng Word of God sa inyo parang biglang hinaplos ang puso mo. Ma'am si Diba, na naranasan niyo po siguro yun ni Kuya Ramon, yung may nagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo, then parang binuhusan ka na talaga ng malamig na tubig, na tauhan ka, parang may humaplos sa puso mo, di ba? Naranasan ko po yun Amen? Mga kapatid, nasabi niyo ba sa taong iyon na nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos, nasabi mo ba sa kanya, kapatid, na I thank God for the help you gave me? Kasi kundi dahil sa iyo, kundi dahil ginamit ka ng Panginoon, hindi ko makikilala si Lord. Nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat ako una sa Diyos, brother, sister, sa tulong na ibinigay mo sa akin. Dahil kundi dahil sa inyo, hindi ko makikilala si Jesus sa buhay ko. Nasabi nyo na po ba yan sa mga taong ginamit ng Panginoon? Kaya kayo naririto ngayon sa iRadio, kaya ngayon nandito kayo sa mga churches na pinupuntahan nyo, kasi merong instrumento na ginamit ang Diyos para sa inyo, at yun ang pinili nyo. It's your choice, mga kapatid. It's our choice. Pinasasalamatan nyo ba, mga kapatid, yung mga taong ginamit na instrument ni Lord upang makakilala ka, at ngayon follower ka na ni Jesus? Amen? At ngayon, naglilingkod ka na kay Lord. Hallelujah! Purihin natin ang Lord. Ayon po rito sa Philippians chapter 1 verse 5, Ma'am C, ito po, pakibasa nyo po. Philippians 1:5, ESV version. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Amen. Sa Tagalog po, Ma'am C. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng mga gandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Kasalukuyan. So yan po sulat po ni Paul sa aklat po ng Philippians para po doon sa church na itinayo niya sa mga Pilipay, no? Ang tawag po doon sa Philippians, mga taga Pilipos or Pilipay, no? Pero ngayon, mga kapatid, gusto ko po pumunta po tayo sa aklat po ng Acts. Bumalik po muna tayo doon sa Book of Acts. Ma'am C, Papsi, sa Book of Acts, ito yung tinatawag na the Book of Action. Maraming action, maraming eksena, maraming senaryo dito na talagang punong-puno ng mga himala ng Panginoon.
at lahat ng mga disipulo, lahat ng mga mananampalataya ng Lord, talagang asisipag nilang magbahagi kasi nga binigyan sila ng power. Dumating doon yung Holy Spirit, no? May isang babae dito, mga kapatid. Alam ko, kilala nyo ito, pero hindi ko muna babanggitin. Siya po ay nagbukas ng kanyang tahanan at kasama niya pa yung iba pang mga tao doon. Alam niyo po bang tinanggap nila si Paul? Kasi during that time si Paul talagang napakasigasig na mag-share ng Word of God. Pero merong isang babae dito na talagang nagpaunlak kay Paul. Kasi pinili ng babaeng ito na makapakinig siya ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo, Ma'am si Papsi, ngayon po, ang dami-dami mo ng tao na binabahagian ng salita ng Lord, pero sarado pa rin ang tenga, sarado ang puso. Di ba? Marami pong ganyan. Pero dito sa panahon ni Paul, balikan po natin, meron pong isang babae rito na talagang meron siyang kakayanan, Ma'am C. Sabi sa Bible, may kaya to eh. Kumbaga, nakaka-LL, no? Nakakaluwag-luwag kasi businesswoman siya. Pinapasok nila si Paul at tinanggap para makapakinig sila ng salita ng Panginoon. Acts 16:14-15. Ayan po, malalaman po natin kung sino yung babaeng tinutukoy ko. Ma'am C, pakibasa niyo po. Ayan, Okay. verse 14. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia Alam, iyon. na taga Tiatira. Yes. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Iyon. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Amen. Nakita niyo yun, no? Binuksan ng Panginoong Diyos yung kanyang isip. Bakit? Kasi pinili ni Lydia na makilala niya si Lord at madinig ang kanyang salita sa pamamagitan ni Pablo. Amen? Sino yung babaeng iyon, mga kapatid? Si Lydia. Hindi si Lydia de Vega, ha? Si Lydia po, yung nasa Bible. Sa verse 15, ito maganda, Ma'am C. Sa verse 15, basahin niyo po, Ma'am C. Ayan. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Yun. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po niyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya kaya't hindi namin napahindian. Amen. Praise the Lord. Nakita nyo? Nung makilala niya ang Panginoon through Pablo, through Paul, di ba sabi dito, nagpabautismo siya? Hindi na siya nangimi, hindi na siya, ay teka muna, pag-aaralan ko muna, teka muna, baka mali. Oh, pero hindi, sabi rito, nagpabautismo siya kasama ang kanyang, ano nakalagay? Buong pamilya. So lahat ng pamilya niya, Ma'am C, nabahagian ng salita ng Diyos at lahat yon kasama niya pong nagpa-water baptize. Pinili po nila yung kaligtasan. Pinili po nila si Jesus. Amen? Pagkatapos, inanyayahan niya si Paul. Sabi niya dito, Sir Paul, kung tinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Di ba, Ma'am, siya yung bait-bait niya? Talagang nandoon yung, Sir Paul, lali po kayo, doon muna po kayo tumuloy sa amin, makapagmerienda kayo. Parang ganoon, di po ba? Ako po, Ma'am C, meron po akong bina-Bible study sa dito po sa lugar ng Balanga. Mga 30 to 40 minutes nga po yung biyahe. Medyo mahaba-haba rin. Pag dumarating po ako doon, talagang meron po akong dalang pandesal, Spanish bread, tsaka ang tawag dito, yung may buko, no? Ayun, may pandi coco, Ma'am C. Yan yung paborito ni Coco Martin. Pande coco. Yan. Pande Coco. Oo. So, pag dumarating kami doon, talagang sabi ko, maghanda na lang po kayo ng kape, tsaka tubig na malamig pagka nauuhaw kami. Kasi dalawa lang po kami na tatay noon eh. Yung tatay po na yon is, siya ho talaga yung nagda-drive ng tricycle para makarating po kami doon. And during that time, nung mga 1-2 beses pa kaming na kaming nagkakakilala, hanggang sa umabot na naka-1 buwan na kami, 2 buwan na, sila na mismo yung nag-aanyaya sa akin, Brother Sam, pwede ho bang dito na kayo mag-lunch sa amin? Brother Sam, pwede ho bang maggawain po tayo every Friday? Kaya every Friday po, mga kapatid, pumupunta po ako doon. At sila mismo yung nagpe-prepare ng aming makakain. Kung nakikita nyo po sa posting ko, sa Facebook ko,
yun po yung isang pamilya na talagang pinili po nila ang Panginoon. Amen? Ginamit po ako bilang instrumento kasama ng kapatiran ko para maidala po namin ang kaligtasan mula sa Panginoong Sus. At ngayon po mga kapatid, buong sambayanan po ng mag-asawa pong ito, sila po ay nabautismuhan na. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, mahigpit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin napahindihan. Hindi siya nakatanggi kasi gusto niyang pagbigyan yung invite ng ni Lydia. Now, sino ba si Lydia mga kapatid? Who is Lydia? Pag-aralan po natin yung sinasabi sa Bible. Who is Lydia mga kapatid? Ayan po, kung nakikita niyo po, ang ganda po pala ni Lydia. No? Dito po sa Acts 16 verses 14 to 15 na binasa po ni Ma'am C. At pinapakita po dito mga kapatid yung power ng story ng faith at yung pagtugon agad ng isang babae na si Lydia. Ano ang pinili niya mga kapatid? Ang pinili niya si Jesus. Pinili niyang maligtas. Pinili niyang makinig at makibahagi kay Paul. So yun ang pinili niya mga kapatid. It's her choice. Amen? It's your choice. Glory to God. Si Lydia po mga kapatid, isa po isang taong sumasamba na sa Diyos, naniniwala sa Diyos, ngunit hindi pa niya lubos na naunawaan yung ebanghelyo noon. Kasi nung makita niya si Paul, nakinig siya. Pero siyempre, hindi agad niya maunawaan yun. Isang beses pa lang. Kaya sa istorya na ito, hindi man nakalagay na ilang beses nagpunta si Paul, pero naniniwala po tayo, lumago ang pananampalataya nitong si Lydia at ng kanyang mga kasama noon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, may puso na siya po'y naghahanap sa Diyos. Kaya handa siyang tumanggap at pinili niya po ang katotohanan. Amen? Praise God. Sino si Lydia? Meron pa po akong picture dito. Ayan. Sabi rito, sino si Lydia? Siya po ay seller, no? Businesswoman ng mamahaling telang kulay ube. Seller of purple cloth from Thyatira. Noon, mga kapatid, Ma'am Sipapsi, yung kulay ube na tela ay para lamang po sa mga mayayaman na tao nung araw. Sila lang po yung may kakayanang bumili nito, yung may mga power, yung mga nakaluklok noon sa panahon ng Roman Empire, no? So, hindi makakapagtinda si Lydia ng ganong klaseng tela kung wala siyang malaking puhunan. So, ibig sabihin, si Lydia po ay medyo may kakayanan sa buhay at pinagpala siya ng Panginoon kasi nga nandoon yung kanyang pagsunod, naging matagumpay yung kanyang business. So, may kakayanan siya sa pinansyal. Pero mga kapatid, si Lydia, tandaan nyo, kahit siya po'y mayaman, siya po'y mapagpakumbaba at bukas ang puso niya sa Diyos. Amen? Sino po kaya dito sa iRadio ang katulad ni Lydia? Maaring lahat po kayo, mga nanay na naririto, ay napakabubuti ng puso nyo. Napakarami po dito, Ma'am Sipapsi. Sabi ko nga sa inyo, lahat ho na yata, napaka-generous po ng puso. Tinataas ko po ang Diyos sa buhay nyo mga kapatid. Lalo na po yung mga namit ko pong kananayan, hindi ko na po isa-isahin. Pero siyempre, nangunguna doon si Ma'am C. Yan, si Papsi, yes. I give glory to the Lord, mga kapatid. Ganun po kayo, talagang bukas palad po kayo kung paano kayo tumulong sa katulad po namin, Ma'am C, Papsi, at sa mga kapatiran ko po rito. I give glory to the Lord. Talagang umaapaw po yung kaligayahan ko. Nararamdaman ko po, Ma'am C, nung ginagawa ko po ito pong devotion na ito na ginawa ko pong preaching. Actually, 2 weeks na po ito. Napending nga po nung, di po ba, medyo, ano po si Kuya Ramon noon, kailangan magpa-biopsy, magpa-check up, di po ba? Sabi ko, Lord, anuhin ko pa, kikilatisin ko pa, i-edit ko pa, at hinihingi ko po yung tulong ng Holy Spirit, Panginoon, na mas maayos ko pong ipahayag po itong aking teaching na it's your choice. Kaya nung sinusulat ko po ito, Ma'am Sipapsi, mga kapatid, parang tingin ko, parang sa piling ko, parang ako si Paul. Sa totoo lang po, hindi ko naman po inahalin tulad ng sarili ko. Para lang pong ako si Paul. Yung nararamdaman ni Paul, kasi nung panahon na yon, ang saya-saya ni Paul. Bakit? Kasi si Paul,
Marami din pong nag-reject sa kanya during that time. Pinahampas nga po siya para din siyang si Jesus, pinagbabatukan din, kinaladkad si Paul na nakahubad din, pero meron pong ibang tao pa talaga na kumikilala sa Diyos na talagang lumamit nila si Paul, ay inalagaan nila. Binigyan nila ng pabor si Paul dahil sa pagbibigay ng salita ng Diyos ni Paul sa kanila. Hindi naman nanghingi ng kabayaran si Paul. Pero dahil sila'y nakakilala sa Diyos, makikita po natin, pag pinag-aralan po natin ang Bible, lahat po ng nakakakilala sa Panginoon, even tayo ngayon, nagiging matulungin po tayo. Amen? Yung dating madamo tayo, ngayon hindi na po tayo madamot. Mapagbigay na po tayo. Amen? Yung dating kuripot, naku, ngayon hindi na. Galanti na nga tayo di ba? Amen. Glory to God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Si Lydia po, mapagkumbaba siya at bukas ang puso sa Diyos. Kahit binuksan ng Panginoon ang kanyang isip. Kaya't binuksan pala. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip. At sa pamagitan ng lingkod ng Diyos na si Paul, nang mabahagian siya ng mga salita ng Diyos, hindi lang basta nakinig si Lydia, mga kapatid, kundi kumilos ang Diyos sa kanyang puso at sa kanyang isip. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-unawa sa salita ng Diyos ay pagbubukas ng puso ng isang tao. Ang mahalaga, sino ang pipiliin mo? Amen? Tayo po, mga kapatid, ang pinili natin. Kaya nandito tayo. Ang pinili natin si Jesus Christ. Amen? Hindi na natin pinili yung mga ibang mga bagay na makakapagpalungkot kay Lord. Mga kapatid, hindi po sapat lang yung pakikinig lang natin. Kailangan po talaga ang pagkilos ng Diyos sa loob natin. Ano ang ginawa ni Lydia? Sabi doon sa verse 15, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi na natiling personal lamang. Ito po ay naipasa niya. Nakita niyo na, naipasa niya sa kanyang pamilya, sa kanyang sambayanan. Amen. Kaya ako, Ma'am C, Papsi, yun po yung prayer ko ngayon. Yung buong pamilya po, buong lahi po namin, buong angkan po ng Santos, ay magkaroon sila ng pananampalataya sa Panginoon. Amen. Hindi po kami nagsasawa ng kapatid kong worship leader sa church po ng JIL na idulog yung mga mahal namin sa buhay, lahat, mga pamangkin ko, mga apo ko sa pamangkin, na sila'y magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Dahil nga po si Lydia ay may kakayanan sa pinansyal, sumuporta siya. Itong maganda, mga kapatid. Sumuporta siya sa gawain ng Diyos. Amen? May mga nagpapadala po sa akin noon, Ma'am C, Kuya Sam, Pastor Sam, ayan, sama nyo po sa pambaon ninyo, pambili nyo ng tinapay, paghayo nyo. So sa pamamagitan po ng maliit na bagay na yun, pero hindi po maliit na bagay yun, Ma'am C, malaking bagay po yun. Ang ibig lang sabihin noon, sinusuportahan nyo po yung gawain ng Diyos. Bagamat ako po yung naatasan po ng Panginoon na magsagawa nito. At hindi lang po ako, kundi lahat tayo na nagnanasang ibahagi ang salita ng Diyos sa maraming tao. Anong maganda? Suportahan po natin yung mga kapwa po natin lingkod ng Diyos. Amen? Ano po ba ang aking pinagkukunan? Sabi nga sa akin ano po yung trabaho nyo, Sir Sammy Santos? Wala po. Bakit po? PWD po ako. Hindi po kami naniniwala. Tumayo ako. Ayun, naglakad ako. Ay, oo nga po pala. Akala nila hindi ako stroke, pero nung tumayo po ako, ayun, nakita nila. Actually, sabi nga sa mga online Bible study ko, Ma'am C, Papsi, hindi po kami naniniwalang stroke po kayo, Pastor Sam. O, akala nyo lang yan. Pero pag nakita nyo ako naglakad, nako, ayun. At saka meron akong tungkod di Moises. No? So I give glory to the Lord. Yung mga dito po sa iRadio, hindi lang din po sa iRadio, mga kapatiran ko po rito sa church, sa JIL, may lalapit po sa aking isang nanay, Kuya Sam, Pastor Sam, Brother Sam, idagdag nyo po ito. Ang tawag po doon is LG, Ma'am C. Hindi po yung LG na kasangkapan na love gift. Ayan, alright? So masarap yun, yung love gift.
Hindi daw po natin pwedeng tanggihan yon, yung love gift na binibigay sa iyo. Kahit sabihin mong 50 pesos yan, 100, ba? Tanggapin mo para ano? Para mag-flow, para mag-circulate lagi yung blessing. Amen? Now, dito na po tayo sa slide natin, sa slide number 9. Ayan. Ano ang kahulugan ng kwento ni Lydia na ito, mga kapatid, na nagtuturo sa atin? Una, ang pusong bukas sa Diyos ay binubuksan niya lalo sa katotohanan. Kapag bukas po ang puso ng isang taong tumanggap kay Lord, malalaman at malalaman niya ang katotohanan. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang, anong nakalagay, Ma'am C? May kasamang Aksyon. Pakikinig, Yes, opo, Ma'am C. paniniwala, bautismo, paglilingkod. Paglilingkod. Nakita nyo, di ba? Sabi po dyan, ang tunay na faith kay Lord ay may kasama dapat aksyon. Hindi ho yung tumanggap ka lang pagkatapos lagi ka lang nakaupo, sitting ministry. Lagi ka lang nakapalakpak, clapping ministry. No, hindi lang ho sa ganon. Kailangan may pakikinig, may paniniwala, and then kailangan mong magpa-water baptize. Amen? At saka doon ka papasok upang maglingkod sa Panginoon. So may action. Amen? Ang pangatlo, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Hindi sinabi dito na ay yung biyaya ng Diyos para lang sa mga nananalig sa Kanya. Hindi po. Even sa mga makasalanan. Pero ang hinihintay ng Diyos, magsisi ka. Bumalik ka sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Amen? Hindi ho kinukonsinti ng Panginoon yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Hindi ho nagagalit ang Diyos sa tao. Nagagalit si Lord sa kasalanan. Amen? Kaya ang pagpapala po ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay para po sa lahat. Mayaman man, mahirap, ano man ang sitwasyon mo. Ang gusto lang ng Panginoon, lumapit ka sa akin, kilalanin mo ako, tanggapin mo ako bilang iyong Diyos sa tagapagligtas, and then maglingkod ka sa akin. Yun ang hinihintay ng Diyos sa atin. Amen! Akala ko noon, Ma'am C, nung water baptize ako, Papsi, okay na, ligtas na ako, praise the Lord. Mali! Mali! May gagawin ka pa! Hindi pa doon nagsisimula yung journey mo as a Christian. Meron ka pang gagawin. Maglilingkod ka. Amen? Hindi ho natin pwedeng sabihin nananampalataya naman ako kay Lord. Wala ka namang ginagawa. Ano yon? Patay. Sabi sa Bible, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ang sabi pa nga sa ibang translation, Ma'am C, Papsi, baog. Pag sinabing baog, ano yon? Masakit na salita yon sa mga tao, sa lalaki, sa babae. Ibig sabihin nun, inutil. So, inutil ang isang nagsasabing may faith siya, pero wala namang gawa. Walang kalakip. Amen? Nakakilala ka sa Lord, di ka naman nagsisimba. Diba? Nakakilala ka kay Lord, di ka naman nagtatides and offering. Di ka tumutulong sa kapwa. Kunwari ka lang, Kristiyano, pag gaganon. Fake Christian pa po yun. Amen? Now, ang isang taong binago ng Diyos ay nagiging pagpapala sa iba. Tandaan niyo po yan. Diba? Nung na-born again ka, Ma'am C, Papsi, tayong lahat, diba? Naging blessing tayo sa kapwa natin. Lalo na sa pamilya natin at sa ibang nasa paligid natin. Balik po tayo, mga kapatid, sa Philippians Church. Ang mga Pilipay po noon ay tumulong sa pag-support sa missionary journeys ni Paul. Even sila doon, yung nung nasolwin sila ni Paul, si Paul po ay sinuportahan, tinulungan ng mga taga-Pilipay. Kaya nga sinabi ni Paul sa Philippians 1:5, Ma'am C, ito po, pakibasa niyo po, Philippians 1:5. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa tulong na ibinigay niyo sa akin. Amen. Praise the Lord. Diba? Kaya nga nung ginagawa ko to, parang ako si Paul, parang ganito yun Nagpapasalamat po ako sa Diyos, Ma'am C, Papsi, dahil sa tulong na binigay niyo sa akin. Diba? Amen. Pero ang totoo, hindi naman naging madali yung experience ni Paul sa Pilipay. Sa katunayan po, mga kapatid, isa ito sa pinakamahirap na church na kanyang sinimulan. Nung pumunta siya doon para magtayo ng church, sabi ko nga kanina, Ma'am C, si Paul po'y nakaranas din po ng pambubugbog. Hinagupit din siya, pinahiya siya, inaresto din siya at kinulong sa bilangguan. Grabe po ang naging karanasan ni Paul. Pero ngayon sa atin, ako po bilang lingkod ng Diyos, hindi ko naman naranasan yan Hindi ko pa nga naranasang batukan, pero naranasan kong kutyain. Yan.
no? Ayaw nilang maniwala sa sinasabi ko. Ba't ka kami maniniwala sa iyo, Sammy Boy? Dati kang sugarol, dati kang manginginom, yan. Sabi ko, binago na po ako ng Diyos. Ang akin lang pong hiling, kung gusto nyo lang pong sumama sa Bible study, it's your choice yun po yun, sabi ko sa kanila. Alam nyo, pinili nila, Ma'am Shay, alak. Oo. Kung alak po, sabi nila sa akin, kung alak ang ihahapag mo sa amin, sasama kami. Grabe, mga kapatid. No? So, pinapatawag ko yun, yung mga pinsan ko, yung mga kababaryo ko. Sabi ko, pamangkin, tawagin mo nga dyan, yung mga tropa ko dati, yung mga kumpare ko. Sama sila dito, sabi mo. Sabi sa akin ng pamangkin ko, Tito Sam, kung meron daw pong alak, pupunta sila. Diba? Tingnan nyo. O, yun ang choice nila, mga kapatid. Amen? Pero hindi po ako tumitigil, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, si Paul, nalarasan niya, nakaligtas din siya sa malaking lindol, sa malakas na lindol. Naranasan niya na mag-shipwreck, nakaligtas din siya. Bakit? Kasi protektado siya ng Diyos at meron pang pinapagawa si Lord sa kanya. At pagkatapos ng lahat ng iyon, alam nyo, pinaalis pa siya doon ng mga pinuno ng lungsod nung siya po'y nangangaral sa Pilipay. Marami, di ba yung mga churches na mababasa natin, yung Book of Thessalonians, Corinthians, Philippians, Galatians, lahat yan. Naranasan ni Paul yung talagang pagmamaltrato, pero kahit ganun ang nangyari, anong sinabi ni Paul doon sa mga nasolwing niya? Philippians chapter 1 verse 3. Ma'am si, ito po, pakibasa niyo po ulit. Philippians 1:3. Ayan. Tuwing naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Imagine niyo, Ma'am si, sabihin niyo yan sa puso niyo. Diba? Sa mga kapatiran niyo. Pwede niyo sabihin, tuwing naalala ko kayo, Pastora Maribik, tuwing naalala ko kayo, Attorney Mamita, Rachel Bonete, di ba? Si Mami Irene, yan. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Kaya kapag ako'y nagpe-pray, nagpapasalamat ako kay Lord, naalala ko yung iRadio. Naalala ko po si Mamsi, si Papsi, every day in my life, mga kapatid, for the glory of the Lord. Hindi ko sinasabing magaling, mausay si Kaambo. Iyon po'y tulong po sa akin ng Holy Spirit. Kapag ako po'y nagpe-pray, ako po'y lumalapit sa Diyos. Kanina pong alas 5, nagising ako. Ang ginawa ko, Mamsi, Papsi, umupo na ako. Umawit ako sa Diyos. Pagkatapos yun, nagpasalamat ako sa Diyos. Pinag-pray ko yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kapatiran ko sa iRadio, sa Deep Dive, lahat ng mga pastors and leaders, lahat ng may karamdaman, for the glory of the Lord, mga kapatid. Yun ang inihintay ng Diyos sa atin. At sa tuwing magpapasalamat ako sa Diyos, naaalala ko kayo. Amen? Naaalala kita. Iska. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ano ang ginawa ni Paul dito bilang isang tao na kumikilala sa Panginoon at nagpapagamit sa Diyos? Mga kapatid, sa matitinding karanasan po ni Paul, pinipili pa rin niyang kontrolin ang kanyang alaala. Ito yung tinatawag, Ma'am Sina, selective memory. Selective memory. Biruin nyo, mga kapatid, inalipusta, binugbog, hinagupit, inaresto, binalanggo, pinahiya, hinusgahan. May pagkakataon na hinubaran pa si Paul sa kalsada, kinaladkad. Hindi naging masaya ang karanasan ni Paul, mga kapatid, sa Philippians. Marami siyang pinagdaan ng paghihirap at pag-uusig. Pero anong pinili ni Paul, mga kapatid? Pinili niyang hindi mag-focus sa masasakit na alaala. Kaya habang nakakulong siya, hindi niya pinili yun. Ang pinili niya yung joy, yung kagalakang mula sa Panginoon. Pinili niyang magpasalamat sa mga mabubuting bagay na ginawa para sa kanya at sa pamagitan niya. Tayo, mga kapatid, may ginawa sa atin yung kakilala natin. 10 years ago na, hanggang ngayon pinipili mo pa, nagagalit ka pa. No? Kaya may kagalakan si Paul sa puso niya kahit nakakulong siya noon. Amen? Tayo, ano bang nararanasan natin bilang mga lingkod ng Diyos? Maaring ikaw ay hinamak, ipinahiya, or hinusgahan lamang. Naranasan nyo na po ba rito yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos na kalad ka rin, suntukin, batukan? Wala pa po.
Sa ibang bansa po, may nangyaring ganon. Ma'am si Papsi, napanood ko sa Facebook. Sinampal siya. Yung isang pastor doon, inaresto, kinulong. Di ba? Tayo dito sa Pilipinas, maluwag po. Maluwag po nating naipapahayag ang salita ng Diyos. Pero sa ibang lugar po sa mundo, napakahigpit po. Papatayin ka nga, pupugutan ka ng ulo. Hihintayin pa ba nating dumating sa atin yung ganon? Amen? Maaring napahiya ka pero hindi ka nakaranas ng matitindi. Pero ang masaklap mga kapatid, tandaan nyo, yung mga ginawa sa iyo ng kapwa mo from 2010, 2026 na ngayon, huwag mo nang alalahanin. O huwag mo nang laging inaalala pa, no? Gurahin mo yun, no? I-rebuke mo. At hindi mo pa mapatawad hanggang ngayon. Mayroong iba na habang mas tumatagal niyang nakikilala ang isang tao, ma'am, mas nagiging madali na i-take for granted sila, baliwalain, maghanap ng mali at alalahanin ng mga hindi maganda kaysa sa mga mabubuti. Kaya nga, familiar po sa ating panahon ngayon, Ma'am si Papsi, yung BFF. Ano yung BFF? Best friend forever. Best friend forever mo siya noon. Ngayon, Ma'am si, naging BEF. Ano ibig sabihin noon? Best enemy mo na forever. Napalitan ng ganun eh. Kapatid, ikaw ba'y kumakapit pa rin sa masasakit na alaala ng mga taong nakakita o nakikita mong nasa buhay mo pa hanggang ngayon? Hindi mo pa ba nalilimutan yung pagkakamaling ginawa niya sa iyo noon? Maaring hindi mo pa sila napapatawad sa mga pagkakamali nila noon. Pero ngayon, pagkaganyan, hindi mo ma-enjoy yung relationship ninyo. Kasi bakit? Nakakapit ka pa rin sa nakaraan. Amen? Huwag ka nang kumapit sa nakaraan, kapatid. Amen. Hallelujah. Kailangan mong maunawaan yung mga memories ay isang choice. Pwede mo daw piliin yung mga alaala noon na masaya. Pwede mong piliin yung malungkot, nakakainis sa mga tao, nakakagalit, nakakainit ng ulo. Nako, naranasan ko yan. Pero pwede mong i-ignore mo yung lahat ng iyan. Pwede mong hindi piliin ang mga hindi magandang alaala mo sa kanila. Kapatid, it's your choice. Amen? May isang kwento dyan, Ma'am C. Isang founder ng American Red Cross, si Clara Barton. Meron siyang isang kaibigan na nagkita sila, nagpaalala sa kanya ng isang masamang ginawa sa kanya noon. Tinanong siya nitong kaibigan, hindi mo ba naalala yon yung ginawa sa atin, ginawa sa iyo ng dati nating kasamahan dito? Anong sagot ni Miss Clara Barton? Sabi niya, hindi ko na siya naalala. Hindi ko na naalala yung ginawa niya sa aking hindi maganda. Malinaw kong naalala na pinili kong kalimutan na yon. Pinili niya na wag nang alalahanin yung ginawang hindi maganda sa kanya ng kanyang kapwa. Ikaw, kapatid, pinili mo na bang kalimutan yung mga alaalang iyo na nagpapagalit sa iyo, yung masasama, yung masasakit? Kaya ang alaala po, mga kapatid, ay isang pagpili. Kung pipiliin mong kumapit sa masasakit na alaala, nasa sa iyo yon. It's your choice. Kung pipiliin mong maging malungkot, nasa sa iyo pa rin yun. Pero hindi ka magiging masaya pag pinili mo yung lungkot. So kung gusto mong sumaya, piliin mong sumaya. Amen? Kung gusto mong malungkot, bahala ka. Basta tayo dapat masaya. Amen? Tingnan nyo si Ma'am si Papsi. Lagi silang masaya. Ako, no? Lagi kong pinipili maging masaya. Amen? Sa umaga pa lang, si Iska, pinapasaya ko na. No? Iska, halika nga rito. Kiss mo na ako. Joke. So mga kapatid, it's your choice. Huwag mong piliin yung masasakit. Huwag mong piliin yung lungkot. Kasi may kakayanan kang i-rebuke yan. No? Si Paul, maraming reason para alalahanin niya yung mga sakit na naranasan niya sa Pilipay. Pero pinili niyang magpasalamat sa mga tao sa kanyang buhay at ginawa ng Diyos sa kanila sa pamamagitan nila. Amen. At kapag ginawa rin natin ito, mga kapatid, pagpapalain tayo ng Diyos at yung ating mga relationships. Amen. Higit pa sa ating inaasahan. Salamat sa Lord. Mga kapatid, pag-isipan po natin. Meron pa po akong slide dito. Pag-isipan po natin. Ma'am C, pwede niyong pakibasa. Pag-isipan natin. Pag-isipan natin. Bakit mas madaling kumapit sa masasakit na alaala kaysa Stop muna po kayo dyan. Okay. Yan. Sige. Ulitin niyo po ulit sa umpisa, Ma'am C.
Bakit? Bakit mas madaling kumapit sa masasakit na alaala kaysa palitan ito ng magagandang alaala? Ala, Ma'am C, sasagutin ko yan. Yan na yung wonderful question ni Mamita Lala, no? Bakit nga ba? Bakit marami sa atin pinipiling maging malungkot kesa masaya? Di ba? Bakit? Kasi pinili niya yun eh, no? So dapat piliin nating maging masaya. Huwag yung malungkot, huwag yung nainis. Number 2, Ma'am C, paano? Paano binabago ng pag-focus sa good memories ang pananaw mo sa future? Amen. Kapag pinipili mong alalahanin yung mga panahon na nagtagumpay ka, minahal ka, o nalampasan mo yung pagsubok, kapatid, unti-unti nagbabago ang ating mindset. Amen? Praise the Lord. Number 3, Ma'am C, ano po yung nakalagay dyan? Tika muna, meron pa pala. Sa halip daw po palang matakot o magduda sa future, nagsisimula kang maniwala na kaya mong harapin ang darating dahil mayroon tayong Jesus. Dahil napatunayan natin ito sa nakaraan nating buhay. Number 3, Ma'am C, paano mo? Paano mo ipapakita ang pasasalamat ngayon sa mga taong inilagay ng Diyos sa buhay mo? Iyon, nakita niyo yan, Ma'am C, ang ganda ng tanong na yan. Paano mo ipapakita ang pasasalamat mo ngayon sa mga taong inilagay ng Diyos sa buhay mo? Amen? It's sa iRadio. Inilagay kayo sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat. Biruin nyo, hindi naman tayo magkakilala. Pero sa biyaya ng Diyos, no, nagkakilala tayo, nagkaugnay-ugnay tayo, nagtagpo-tagpo tayo. Hindi ko naman kilala si Attorney Mamita. Ngayon, nakilala ko na. Magaling palang magtanong, pati si Ate Estela Hamorabo. No? Kaya mamaya, huwag na kayong magtanong. Ipinapakita natin dapat yung pasasalamat sa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanila ngayon. Kaya hindi masamang magme-message kayo sa mga kapatiran natin, kay Mamsi, kay Papsi, sa mga kapatiran natin dito. Brother, sister, salamat po. Di ba? I love you in the Lord. Pinapakita dapat natin yung pagiging mapagpasalamat natin, yung appreciative po tayo. Yung kahit binigyan ka ng ganong halaga, thank you, mambihira. May anong kasing iba, binibigyan mo na, alaman lang thank you, di ba? Amen. Kasi yung mga kapatiran natin dito sa iRadio, si Mamsi, si Papsi, I give glory to the Lord. Tingnan nyo, dapat matutulog na yan, pero naglalaan pa sila ng oras. Dapat sila lang yung nagsasalita. Pero ngayon, nagsasalita po ako, nakikinig po sila, di po ba? Amen. Ito po yung pag-aalala sa maliliit o malaking bagay na tinutulong nila sa atin. At pag sinabi natin na, Mamsi, Papsi, brother, sister, thank you I love you with the love of the Lord. Ang sarap noon. Panginoon, salamat. Naalala ko po sila. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Panginoon. Hindi lang dapat sa salita, kundi sa gawa. Higit sa lahat, ipinagdarasal natin sila at tinatrato nating merong pag-ibig, respeto, at yun ay bilang kaloob sa atin ng Diyos. So mga kapatid, it's your choice. Kung ang pinili mo si Jesus, praise the Lord. Walang kamali-mali ang desisyon mo, kapatid. Nung araw, Ma'am C, lahat ng pinipili ko, puro mali. Pero I give glory to the Lord nung makilala ko si Jesus Christ. Iyon ang pinakatama, pinaka-perfect, pinakamagandang naging desisyon sa buhay ko. Bakit? Ang kinilala ko ay walang iba kundi yung tagapagligtas ng buhay ko. Ang Diyos na magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na magbibigay sa akin ng kapayapaan at kagalakan habang nandito ako sa lupa. Ang Diyos na magbibigay sa akin lahat ng aking mga pangailangan. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin si Lord. And for my conclusion, mga kapatid, hallelujah! Dito na po tayo, magtatapos na po tayo sa aking conclusion. Pwede nyo bang sabihin dyan, mga kapatid? Nasa conclusion na si Kaambo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! For my conclusion, ayan po ang nababasa nyo. Mas maganda, basahin ni Ma'am C. Ma'am C, pakibasa nyo po. Okay, ang buhay ay may mga sakit at alaala na hindi Amen. madaling kalimutan. At hindi rin laging kontrolado ang ating nararamdaman. Pero sa kabila nito, may bahagi tayong kontrolado, ang ating tugon. Amen. Hindi natin mapipili ang lahat ng nangyayari sa atin.
ngunit maaari nating piliin kung paano tayo tutugon at kung saan Yo. natin ilalagay ang ating puso at isip. At isip, praise the Lord. Nakita yun, di ba, Ma'am C? Hindi natin mapipili ang lahat ng nangyari sa atin. Ngunit, maaari nating piliin kung paano tayo tutugon. No? Kung saan natin ilalagay yung ating puso at isip. Ang patuloy na pagkapit sa masasakit na alaala ay maaring magdala sa atin ng bigat, ng lungkot, di ba? Samantalang ang pagpili ng pagpapatawad, magtiwala sa Diyos at magpatuloy ay unti-unti pong nagbubukas ng daan tungo sa tunay na kapayapaan at kagalakan. So mga kapatid, I read your family, it's your choice. Sa huli po mga kapatid, simple lang ang tanong ko, ano ang pipiliin mo ngayon? Yun lang po ang may babahagi ko ngayong araw po na ito. Ma'am C, Papsi, nawa po'y marami pong natutunan ng mga kapatiran natin dito sa iRadio. Itaas po mga kamay nang walang natutunan. Joke lang. Joke lang yun. Praise the Lord. Pero ito maganda, Ma'am C. Papsi, yung aking To God Be the Glory. Yeah. Ang To God Be the Glory ko, nakikita niyo po ba? Wala pa. Ayan, nakita niyo. Wala pa. Wala pa. Ay, wala. No, nagkamali na naman ang pindot ko, Ma'am C. Sorry. Hindi ko na ano. Sa baba. Ay, ito pala. Ito pala. Opo. Ayan, Ma'am C, Papsi. Si Pastora Maridet. Yeah, Kaya sa kinuha ko church. sa Sa church. sa church. Ayan po, si Kuya Ramon, si Pastora Maridet. Ito po ba yung brother husband niya? Ay, hindi. Hindi, Ano si, yan? si Roy yan. Kasama namin sa si- church. Ayan. So, ayan po. Praise the Lord, ang gaganda po ng inyong mga ngiti dyan. Mm. Iyan ang tunay na pumili sa Panginoon. May galak. Amen? Mm. O Ma'am C, Papsi, salamat po sa Diyos, sa buhay po ninyo at sa buhay po nating lahat. To God be the glory po. Thank you. Amen. Amen. Amen po. Thank you. Praise Thank you God. po. It's your choice. It's your It's your choice. Yes, Choice. opo. Marami tayong choices sa buhay. Oo. Opo, totoo po yan. Kaliwa or kanan, diretso or atras. Oo, yan. O kaya, oo, hindi. Oo, hindi. Ang dami nun, di ba? Gusto mo maging Totoo po. masaya, gusto mo maging malungkot. Oo. Choice mo yan, di ba? So, mas mabuting pipiliin nating mabuti yung choices natin. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Opo. Ang choice natin ang ating Panginoon. Hindi yung Correct. ating sarili. Ayan. Correct. Yan. Naku, may tanong na naman. Naku, ang haba. Sarado mo na yung PowerPoint mo. Oo nga. Ang haba ng tanong ni Nako, Ma'am. yari ka. Ayan. Ito nga po eh. Diyan ka nakabahan. Ito yung choice mo ngayon. Sabi ko nga huwag na magtanong eh. Hindi ko maisara yung PowerPoint ko. Nawala dito. Teka na. Tanggalin ko po. I-move mo lang yung mouse. Tapos i-ano mo doon sa PowerPoint. Yung X niya. X. Ayan. Wala pa. Wala pa rin, Ma'am C, Papsi. Ito. Ito rin muna yung tanong niya. Ayan. Yan, ang tanong. Yeah. Ang tanong. Sige po. Ang haba nito. Pastor Tama Sammy, may nagtanong Oy. po sa akin, how can I serve the Lord when it would require me to leave my family and withdraw my financial support? Meaning, I have a heart for mission, but how can I serve the Lord when my family needed me? Ano po ang Yeah. inyong advice? Yan yung Yes. una. Yeah, amen. That's a very, very wonderful and beautiful and difficult question. Yari. Alam niyo, sinabi ng Lord yan, diba? Ma'am C, Papsi, kung gusto mo sumunod sa akin, umalis ka sa iyong bahay, no? Magpatuloy ka sa akin, pero iiwanan mo talaga yung family mo eh. Pero ngayon, sa paglilingkod natin, hindi naman sa pilitan na ganyan na withdraw mo yung financial mo sa naipon mo, pagkatapos iiwanan mo family mo. Para sa akin, meron tayong kalayaan na kung paano tayo mag-serve kay Lord. No? Pwede naman tayo mag-serve kay Lord kasama yung Yeah. family natin. Correct. Ngayon, kung gusto mong mag-mission, di pumunta ka doon sa mga lugar na may magsusupport sa iyo, pero hindi mo totally iiwanan yung pamilya mo, kukunin mo na lahat yung mga ipon mo, pero nasa sa iyo pa rin yan. Hindi naman din ho sinasabi ng Diyos na totally, sige, kalimutan mo na yung pamilya mo, maglingkod ka sa akin.
para sa akin mahirap yon. Kaya nga yung paglilingkod natin, mga kapatid, is choice natin yan. Paano tayo magsuserve kay Lord? Di ba? Meron tayong mahal sa buhay na pwede nating suporta sa atin, di ba? Pero yung sinasabi nyo rito, no, yung how can I serve the Lord when it would require me to leave my family and withdraw my financial support? Meaning, I have a heart of mission, but how can I serve the Lord when my family needed me? Amen? Sa tingin mo ba, pag iniwanan mo ang pamilya mo, makabubuti ba yon? Di ba? Siyempre, isipin mo rin yung kapakanan nila. Hindi po puwersahan yung pagdating sa ganyan. Hindi naman nire-require ng Panginoon sa panahon natin kasi nung araw sa New Testament, 'di ba, sinabi ng Panginoon sa binatang mayaman, o kung gusto mong sumunod at maglingkod sa akin, benta mo yung mga ari-arian mo, tapos yung pinagbentahan ibigay mo sa mahihirap, then sumunod ka sa akin, 'di ba? Nung araw ganoon ang sinabi ng Lord eh. Kasi yung binata na yon at sa panahon niya iba. Pero ngayon, maririnig mo ba sa Panginoon yan? Carmina, attorney, sige, iwanan mo ang pamilya mo. Sumunod ka sa akin, mag-serve ka, umalis ka dyan. Hindi naman siguro, mga kapatid. So, it's your choice. Hindi po sa pilitan yon, mga kapatid. Basta may calling kang mag-mission, paano ka mag-serve ng ayos kay Lord. Hindi mo pababayaan ang pamilya mo. Hindi mo sila iwanan. Amen. Okay. Sana po mas paano nakatulong. Yeah. Amen po. Ito yung pangalawa. May karapatan po bang pagsabihan ng isang lingkod ng Panginoon kung may nakikita po tayong hindi magandang pag-uugali? Paano po kung ako ay isang member lang ng church? Ako po ba ay mananahimik na lang at magpapanggap na wala lang o pagsabihan siya? Ito po ay naitanong lang po daw sa kanya. Well, that's a very, very good question also. No? Praise God. All right. So, kahit ikaw ba ay miyembro lang at nakikita mo yung isang kapatiran mo, masaklap nga pastor mismo nakikita mo parang hindi maganda yung sinasabi at ginagawa. Magsasawalang kibuka na lang ba? Pwede mong sabihin sa kongregasyon, kasi sa church po natin kasi may mga leaders, di po ba? May mga deacons kung tawagin, di po ba? Pwede nyong pagmitingan yon. Pwede nyong sabihin sa mga kapwa nyo leader, brother, pwede ba natin kausapin si ganito, yung isa nating kasama sa church, o di kaya yung pastor natin. Wala akong masama doon. Kung nakikita nyo pong kakaiba ang ginagawa niya, hindi na maganda, hindi na Kristiyano, pwede nyo pong salagin. Pagwawalang bahala nyo, lalaki ulo nun, baka matisod pa kayo sa kanya, pwede nyo po siyang kausapin. Pwede nyo isang guni yon doon sa mga kasama nyong leaders, pag-usapan nyo na hindi maririnig nung isang miyembro or pastor na gumagawa ng hindi kaaya-aya sa inyong paningin. Sabi ko nga sa inyo, kami po, Mamsi, Papsi, yung pinakamay-ari ng church namin, yung elder po namin, grabe po kung magsalita siya sa pulpito, mga tanga kayo. Dapat bang sabihin sa pulpito yon yung mga TANGA, yung mga nanay na hindi nagsusupil sa kanilang mga maliliit na anak? Nabigla kami noon. Pagkatapos meron siyang ginagawang kakaiba, meron siyang sinasabi na hindi maganda. Pero yun nagpapahig siya ng salita ng Lord. Paglabas niya doon, nakikipagbaranggayan dahil sa kapitbahay. No? Anong ginawa po namin? Sinangguni po namin sa pastor namin hanggang sa namatay yung pastor namin. No? Hindi man lang siya nasabihan kasi nga natatakot yung pastor namin na baka isara yung pintuan ng church at wala na kaming church. Ngayon po, malakas na po loob namin sa biyaya ng Diyos. Sinumbong po namin siya sa reverend pastor namin, sa pinakamataas na pastor dito sa Balanga. At binigyan po kami ng advice. And then, pagdating niya po ng Amerika, ng Germany, doon po siya iwa-one-on-one. Hindi ko masama yun. Sabihin niyo po yung mga maling ginagawa o hindi kaaya-ayang nakikita niyo sa mga kapatiran niyo. Hindi ko masamang mag-correct doon sa mga gumagawa ng mali. Sinabi rin ng Bible yan Kapag nakita mo ng mali, papayagan mo pa ba? Kukonsintihin mo pa ba? Hindi mo man lang sasabihan. Sabihan po natin. Amen? Sana po, Mamita, nakatulong din po yung sagot ko sa tanong nyo. Kung sino man po yung nagtanong na yon, sige po, sabihin nyo po, kausapin ko siya.
susumbong natin siya doon sa pastor. Eto may tanong, Amen. isa pang Ano tanong. po? Sige po. Wag na yan. Why did Joshua Yes. emphasize choosing yan instead of simply commanding obedience? Alright. Pakiulit nyo nga po, Ma'am Say, why did Joshua emphasize choosing instead of simply commanding obedience? Oh, Opo. in-emphasize Kasi that ba niya time, ano yun? Yeah. Oo. Kasi that time talagang nagdeklara na si Joshua. Ano ba? Ano ba gusto nyo? Sinong pipiliin nyo? Yung Panginoon ba o yung mga idol sa sinasamba nyo? Binigay ni Joshua yung utos sa kanya ng Panginoon na kailangan sabihin niya na yun. Nakikita na kasi ni Joshua yung ginagawa ng mga Israelita. Bagamat nandoon yung paulit-ulit na sinasabi ni Joshua, ito yung utos, ito yung command ng Lord, sundin ninyo, pero sadyang matitigas pa rin yung ulo ng mga Israelites. Kaya anong ginawa ni Joshua? Talagang pinupug sila. Mamili kayo. Kailangan ito. No? Talagang in-emphasize niya na piliin nyo na. Piliin nyo na ang Panginoon. Kasi alam ni Joshua na kapag ka umabot sa sukdulan ng galit ng Panginoon, lahat sila mamamatay. Lahat sila lalos. Amen? Kahit pa ulit-ulit na sinasabi ni Moises noon, yung mga command ng Diyos, pero sadyang makukulit at matitigas ang ulo ng mga Israelites. Kapanahon po ni Joshua, mga kapatid, talagang binigay niya na, nagkaroon na siya ng ultimatum. Ano, pipiliin niyo? Ang Panginoong Diyos o yung mga idols niyo? Mamili kayo. Diniin niya yun. Diniin ang mabuti ni Joshua, mga kapatid. Sana po ay nakatulong po itong sagot ko. Ate Estela, naku, si Ate Estela pala nagtanong eh. Meron Ate pa, Estela, may sa susunod po, questions. Tagalogin nyo na lang. Sabi dito, nabanggit mo po kanina ang tungkol sa Opo. baptism ng buong pamilya ni La Lydia. Yes Pero po. what happens when family members believe differently? Iyon, napakaganda ding tanong nito, no? Iba-ibang beliefs. Praise the Lord, oo. Iba-ibang belief. Nakita nyo, di ba, isang pamilya, yung isang tatay, nanay, pagkatapos yung tatlong anak, iba-iba ang religion, iba-iba paniniwala. But, dahil ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, dapat nagkakaisa kayo. Kung ang inyong mga anak ay may iba't ibang paniniwala, sa umpisa niyan, siyempre, igagalang natin. Pero unti-unti nyo, mga kapatid, bilang magulang, na kayo ang nakakakilala sa Panginoon. At alam nyo, no, yung katotohanan, dahil alam nyo yung sinasabi ng Bible, sabihan nyo po unti-unti yung mga anak nyo o pamilya nyo na may iba-ibang paniniwala. Kasi hindi naman din natin sila mapipilit, Ma'am Shay. Katulad ko po, yung anak ko po, yung teacher, sabi niya, pa, wag niyo akong pilitin. Dito ako nag-church sa Katoliko. Hindi ko siya mapilit, Ma'am Shay. Ayoko magpilit. Sige ka. No? Madalaw lang po sumama sa akin ito sa church. Hindi ko sila pinipilit. Pero anong ginagawa ko? Pinapakita ko po sa kanila yung yung lumanay na pagsasalita na sila dapat ay makiisa sa akin sa pananampalataya. 'Di ba? Dapat ang isang pamilya nagkakaisa sa pananampalataya. Although may pangyayari na nung ako, katulad ko, nakakilala ko, 46 years old na po ako nung makakilala ko sa Lord. At 36, siyempre yung asawa ko si Iska, Katoliko, yung panganay kong anak, iba na rin ang pinupuntahang church, no? Kasi yung asawa niya po is born again, kaya lang parang Mormons, no? Pero dahil ako po yung tatay, hindi ko po sila hinuhusgahan, hindi ko po sila pinapakitaan ng, ay mali yung sinasamahan yung church, ginagalang ko pa rin sila. Pero, lagi ko silang pinagpe-pray at kapag nagkakaroon kami ng pagtitipon, pinagpe-pray ko sila, naririnig nila yung prayer ko, Lord, I pray na itong mga anak ko, itong pamilya kong ito ay makiisa sa aking pananampalataya. Bilang isang tatay, dapat ikaw ang gagawa ng paraan para yung buong miyembro ng pamilya mo, iisa kayo ng sinasambang Diyos. Amen? Amen. Unti-unti po yun, mga kapatid. Pray, tapos pakita mo ng may pagmamahal. Kasi habang minsan kasi may panghuhusga, mali yung sinama mo, mas lalo silang lalayo sa'yo. Di ba? Kailangan nandun yung encourage mo. Etong sinasabi sa Bible, ganyan, ganito, tatay niyo ako. Sana sumunod kayo sa akin, ganyan, ganito. Unti-unti naman po yan pagka hinaplos ng Diyos ang puso nila. Nakita nyo si Lydia, di ba sabi ng Bible, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso at kaisipan. Di ba? Kasi willing si Lydia na pinili niya ay si Jesus.
Amen? So, nasa sa tao pa rin. Nasa pagpili pa rin nila, Ma'am Sid. It's their choice. Amen. Salamat po sa Lord. Amen. Amen. Ayan. Marami tayong mga choices sa buhay na Yes po. gusto Opo. nating umasenso, gusto nating ganito na lang tayo. Opo. Nasa sa atin yun eh. Pero Sa atin lang lahat ng talaga. bagay, pag may mga choices tayo, sabi nga ng Panginoon, isama natin siya sa mga plano natin. Yeah. Yan ang dapat natin gagawin. Yeah. So, Correct. yun dapat may prayer na kasama yan. Sa, prayer. sa pamilya natin, yung hindi natin sila masama sa church natin, sa pag-worship natin. Alam mo, ganun din ang Panginoon, di ba? Nung sa kanyang distrito, no, sa lugar niya nung araw. Bayan niya. Hindi siya nanalo doon sa lugar niya, di ba? Kaya nga po eh. Yun ang nakakalungkot eh. Kaya kung Panginoon nga, hindi siya nanalo doon sa sarili niyang bakuran na mayaya niya yung mga tao na maano sa kanya. Tayo pa kaya? Ano? Yes po. Ang obligasyon ng trabaho lang natin iyayain na sila, ipaliwanag natin sa kanila, panalangin natin sila. Ako rin ganun din ang mga problema ko sa mga anak ko. Although yung lahat sila sinasabihan ko, magdadasal kayo, magpipray kayo, ganyan. Ano yan? Nagiging broken record na ako sa kanila. Paulit-ulit lang ako. Sumasagot na, Daddy, nagpipray naman. Okay. Sige, basta sasama mo lang ng prayer. So, hindi ko man maisama sa church. Pero ang lagi kong paalala sa kanila na magdadasal sila parati. Magdadasal sila. Yeah. Ako din po. Yun din po ang sinasabi ko sa... Alam niyo yung anak ko po, pupunta lang po ng Zamboanga, pinadala po ng school. Ang sabi ko sa anak kong ito, anak, bago ka magbiyahe, mag-pray ka, tsaka umiwas ka sa mga... Kasi nakikita ko po, minsan, naka-my day siya, nagrumarampa, naku po, Diyos ko po, nakataas ang high heels, taas-taas ng takong. Anak, sabi ko sa kanya, pabayaan niyo ako. Wala na akong magawa kundi pag-pray ko yung anak ko na yun. Di po ako tumitigil. Sa totoo lang, sabi niya sa akin. Yes, tama. Sige po, Ma'am Sisi. Hindi, ang importante, Pastor, nagtatanim kayo, bayaan na natin si Lord. Yes po, yun, Ma'am Sisi. Mag-water. Opo, totoo po yun. Kasi once na diniligan niya yan. In God's time. Lahat yan in God's time. Yes po. Hindi ko siya kinokondem. Sabi ko, anak, hindi kita hinusgahan sa ano man ang nararamdaman ng puso mo bilang lalaki pagkatapos mayroong pusong babae. Hindi kita hinusgahan, anak. Basta alam mo yung limitasyon, no? Alam mo yung pagkakasala, no? Kung papatuloy ka sa lalaki, iyon ang iyon yung kasalanan na ginawa mo sa Panginoon, no? Pero yung nakikita kitang malumanay ka, para kang babaeng magsalita, ganyan, okay lang yun. Hindi mo kasalanan yun. Sabi ko, huwag ka lang akong pupunta doon sa lampas na talagang ipagkakasala mo. Kaya minsan nabiro ko siya, Ma'am Papsi, huwag kang mapapalitaan na meron kang lalaki dyan sa apartment na inuupahan mo. Bakit po, Papa? Anong gagawin niyo sa akin? Sasabunutan kita. Kukulutan kita. Pero pinagpe-pray ko po siya. Gabi-gabi, araw-araw. Lord, ang gwapo ng anak ko hindi siya mapagkamalang hindi naman sa yung Ma'am Papsi na speaking po mga kapatid, ito po, may anak po talaga ako na pusong babae. Pero hindi sa katulad nung yung mga iba po, no, hindi ko naman dinunusgahan yung ibang mga bading na malalaswa, hindi po. Kaya yun po lagi kong paalala sa anak ko, teacher ka, dapat pangalagaan mo yung reputasyon mo. Kung ganyan man ang kilos mo, pero wag magiging malaswa. Yun lang po. Lagi then mag-pray ka kay Lord. Amen. Amen. Opo. Alright. Okay. Salamat sa Lord. Sige. Salamat po sa mga nagtanong. Thank you. Ayan, tuloy mo na yung prayer request natin. Closing prayer Opo, ka na. sige po. Yes, praise the Lord. So, ngayon po, siyempre, kasama lagi natin sa prayer si Nanay Alicia Tingson, yung may na-ICU dahil sa aneurysm. At meron po akong isang kapatid na nag-message sa akin nung Sabado
Ito pong bata na ito, Ma'am si Papsi, 2 years old and 3 months, dinapuan po ng Kawasaki disease. Ay, ano yun? Nakakaawa po yung bata. Ito po palang Kawasaki disease, tinatamaan po nito yung edad po ng 5 taon hanggang 10 taon. At 2 years old po hanggang 10 taon. Ang tinitira po nito yung mga ugat ng bata, kaya nangihina, nanlulumo. Ang tinuturok po na gamot sa kanya is 23,000, Wow. 3 beses sa isang linggo. Kaya yun po, pinag-pray po namin, namit ko po yung nanay, yung lola, ayun, nakasama ko po sa Bible study. Kaya nyo po, ipopost ko po sa Facebook ko. Kaya kung may nakita po kayo doon, si Gabe Olarbe. Gave, G-A-V-E, Gabe Olarbe. 2 years old and 3 months. Meron po siyang Wow. Kawasaki disease. Opo. Kawasaki? Kawawa Ayun naman. po, kakaiba pong sakit yun. Mukhang sa Japan po yata yun kasi Oh, Kawasaki. Kawasaki. Oo, mabira. Ngayon Kawasaki. lang ako nakarinig ng ganun, Sabihin nun, Kawasaki. lugar yun sa Japan. Opo. Sinearch ko po ano po yung tinitira po yata yung ugat po talaga, yung Mga vein, bata, ano. mga bata po. Kaya Mga nakakaawa baby. po. Nakakaawa po yung lola. 23,000 ng ano. 23,000. 23,000 po, isang turok, tatlong beses po sa isang linggo. My God. But we praise the Lord, Ma'am si Papsi, 3 nights yata siya, in 3 days naka-confine. Nung isang araw po, nailabas na po. Kasi gumaganda na po yung kondisyon ng bata. Pero tuloy pa rin po yung prayer natin. Oh, yan. No? Sama niyo po mga kapatid, kung mga mananampalataya, Gabe or Gabe Olarbe. No, may sakit po siya na 2 years Kawasaki. old. Gabe. 2 years old and 3 naman. months. Di ba Opo. Gabe yun? Gabe, Hindi, siguro opo. Gabe. Gabe Olarbe. Opo. Ah. Gabe or Gabe, ganyan. Gabe Oh. Olarbe. Yan. Sama niyo po. So, sige po. Okay. Purihin po natin ang Panginoon, Ma'am C. Salamat po. Ma'am C, palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Bigay po natin ang papuri natin sa Panginoon. Salamat po sa Diyos sa pakikinig at pag-stay nyo. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, dakila ka, purihin ka, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na aming sinasamba sa spirito at katotohanan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming great provider, Lord. Panginoon, sinabi mo, huwag kaming mag-alala dahil meron kaming Diyos na nagmamalasakit sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan na ito na natutunan namin, Panginoon, sa araw na ito. Binuksan mo po, Panginoon, ang puso't isipan namin na mas lalo kaming dapat magpursige kung ano ang pipiliin namin. Pipiliin po ba namin yung mali kaysa sa tama, Panginoon? Salamat, dakilang Diyos, meron po kayong mga salita na iniwan sa amin. Ama naming nasa langit, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin palagi na maging mapagpasalamat kami sa bawat tao na inilalagay mo sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa buhay po ni Kuya Ramon, ni Ate Karim, Lord, sa lahat ng mga kapatiran ko rito sa iRadio family. Lord, amin pong inaamin na minsan mas madali naming alalahanin yung sakit kaysa sa kabutihan. Mas madali kaming kumakapit sa mga pagkakamali ng iba kaysa sa mga magagandang ginawa nila sa amin. Ngunit Lord, sa araw na ito, Panginoon, pinipili po naming magbago. Holy Spirit, tulungan mo po kami na bitiwan ang masasakit na alaala at yakapin namin ang pusong marunong magpasalamat. Lord, tulungan mo kaming maging matatag. Turuan mo po kami at ibigay mo po sa amin dakilang Diyos yung karunungan na sa bawat pagpili namin dahil sa biyaya mo, sa gabay mo sa amin, ay tama po ang aming pipiliin. Bigyan mo po kami ng lakas, Panginoon, na magpatawad sa kapwa, mga nakasakit ng puso namin, ng damdamin namin. Lord, bigyan mo po kami ng kapakumbabaan na umunawa at pusong laging nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin kaming piliin yung mga alaala na magbibigay sa amin ng saya, ng buhay, ng kagalakan, ng kapayapaan sa aming puso. Panginoong Sus, salamat po dahil ikaw ang patuloy na kumikilos sa aming buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa amin. Panginoon, muli, tinataas ko po sa iyo ang programa ng iRadio. Hallelujah. Papsi Ramon, Ma'am si Karim, Panginoon, at lagi po naming hinihiling sa iyo, Panginoon, yung guidance, protection, and blessing mo, Lord, sa bawat isa sa pamilya po ng Pasko.
In Jesus' name, mapatuloy din po namin kine-claim by faith in the name of Jesus na yung result po ng biopsy ni Kuya Ramon ay negatibo, normal, Panginoon. In the name of Jesus, ganun din po si Ma'am C, malakas na pangatawan, Lord, sa kanya pong pagsisimula muli ng kanyang pagtatrabaho, Lord. Lagi mong iingatan at gagabayan si Ma'am C. Ilalayo mo siya, Lord, sa mga toxic na tao, sa mga nakakainis, balutin mo siya, Lord, ng protection mo. Ganon din si Papsi, Lord. In Jesus' name, bless them, O God. At kasama, Lord, yung mga kapatiran ko dito sa iRadio. Si Mami Irene, Lord, yung kanya pong lubos sa kagalingan ay hindi po namin pagsasawaang hingi ng habag mo ang complete healing, Lord, ni Mami Irene Gabriel Manalo. Lahat po ng mga kapatiran ko dito sa iRadio na dumaranas ng mga problema, Panginoon, physical man ito, financial, spiritual, emotional, and even in relational, Lord, ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, ikaw ang solusyon sa lahat ng mga problema namin. Lord, ganun din po, patuloy din po naming hinihiling ang kagalingan ni Nanay Dolor, Nanay Selly, in Jesus' name, in Jesus' name. At sa pamilya po, Lord, ni Pastora Maridet, yung mga nagmamahal po sa kanilang ina na kinuha mo na kamakailan, Lord. We pray, Lord, yung comfort and peace sa pamilya po ni Pastora Maridet. In Jesus' name. Salamat po, dakilang Diyos. At ano man po yung mga kahilingan, mga petition ng mga kapatid ko sa pananampalataya sa kanilang pangapanalangin, alam ko po, Lord, sinilyuhan mo na po ito. Tinugon mo na po ito, Panginoon. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. At muli, ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagsambat pagluwalhati. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Thank you po, Kuya Ramon. Thank Salamat, you. Thank you. Salamat po sa Lord. No? Thank Hallelujah. you. Nakaraos na naman tayo. Nakaraos lang po tayo, Kuya Ramon. Biyernes naman bukas ulit dito sa atin, sa Ay, amin. Sa inyo. Oo nga, no? Webes pa lang. Bukas, sino ang ano natin? Pastor James. Pastor James. Oh, the Pink Pastor. The Pink Pastor naman ulit. Oo, ayan. Praise God. Bueno, paalam na Bueno ta. po. Thank you so much. Thank you, Lord. And until tomorrow, enjoy your Yes. lunch. Ako po si Papsi, Ramon Pascua. Karim Pascua. Ako po si Kaambo on the house. Break it down. Kain na Momo na. chup-chup. Yun na. Kain na na. Kain na. Mamsi, kain na na po. Sa amin po lunch. Bye sa inyo lahat. Good night. Momo chup-chup. Good night. Mami Erin. Momo chup-chup. Bye-bye. God bless. Po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.